Kabanata 2811. Pininino ni Dustin ang weapon pagoda nang mahawakan niya ito. Takabila ng mataas na antas ng pagoda. Matagumpay itong napino ni Dustin gamit ang kanyang kasalukuyang cultivation base at ang intensity ng kanyang espiritual na pakiramdam. Dustin, ibalik sa akin ang weapon pagoda ngayon din. Ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ay sumabog sa galit habang pinandilatan niya si Dustin na pinipino ang weapon pagoda. Ibigay ang array flags. Ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit mula sa underworld ay nanlilisik din sa galit sa pinakamataas na banal na puno. Haha, ngayong hawak ko na sila. Wala nang dahilan para ibalik ko sila sa iyo. Akin na sila ngayon. Walang pakialam na sabi ng kataas-taasang banal na puno. Habang nakatingin sa mga watawat sa mga kamay nito. Tinukab ng iyong hanay noon. Muntik na kaming talunin at mahuli mo. Pero parang nagbago na ang sitwasyon. Hindi ko inaasahan na magkakaroon tayo ng array flags. Napatingin si Sherman sa mga lalaking nakaitim. Isang evil smile ang nakaplaster sa mukha nito sa trunk. Tama iyan. Haha, mga kapatid. Mas mabuting maghayganti sa kanila kaysa maging maginoo. Lumiwanag ang mga mata ng Supreme Holy Tree at agad itong ipinamahagi ang array flag sa iba pang mga Holy Tree. Maaaring isaaktibo ng isa ang lahat ng mga flag ng array sa kanyang sarili. Ngunit aabutin ito ng masyadong maraming oras at lakas. Ang grupo ng mga watawat ay maaaring mas mahusay na magbigay ng kanilang kapangyarihan sa ilalim ng kondisyon na ang isang grupo ng mga tao ay gumagamit ng mga ito ng sabay-sabay. Aksyon. Sa utos ni Sherman, ang 11 banal na puno ay naghiwalay sa iba't ibang direksyon. Tumakbo. Nang makita ang kanilang pagkakalat, ang pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim ay nag-utos na umatras ang kanyang mga kasama at tumakas mula sa kanyan. Napagtanto ng iba pang lalaking nakasuot ng itim na damit ang sitwasyon at naghanda na ring tumakas. Inulit ito ng mga tao mula sa Divine Sect at ng mga nangungunang master ng Universal Allied Army na umatras mula sa kanyan dahil sa takot. Naranasan na ng lahat kung gaano kalakas ang Devilish Corpse Array. Sa makatuwid, walang nang ahas na magtagal doon kahit isang segundo. Hindi ka makakatakas. Ang kataas-taasang banal na puno ay ang unang humabol sa mga tumatakas na mga kaaway. Isa-isang inihagis nito sa ere ang array flags. Ang parehong aksyon ay nakasalamin ng iba pang mga banal na puno. Dahil sila rin humabol sa kanilang mga kalaban. Boom! Sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng hugis ang Devilish Corpse Array. At isang kakilakilabot na amoy ng kamatayan ang nawala sa hangin. Na mabilis na sumunod sa mga tumatakas na tao. Lahat sila ay mga nangungunang master at sinusubukang tumakas sa bilis ng kidlat. Sa kabila ng kanilang mga talento, nahuli agad sila ng kanilang mga kalaban. Ang 11 banal na puno ay mabilis sa kasanayan at ang pagdaragdag ng Devilish Corpse Army ay nagpapataas ng kanilang kahusayan sa pakikipaglaban. Ang pinakamaraming bilang na nahuli ay ang mga lalaking nakaitim na damit. Di nagtagal bago ito. Ang 11 banal na puno ay nakulong ng parehong hanay na nilikha ng mga lalaking nakasuot ng itim. Ngayon, ang mga puno ay gustong maghayganti sa kanila para sa mga pagdurusa na kanilang idinulot. Bilang karagdagan, pinatay ni Prinsesa Gracie ang ilan sa mga lalaking nakasuot ng itim na damit noon. Idinagdag ang pagkatalo, wala pang 10 itim na nakadamit na mandirigma ang nakatakas mula sa kanyan. Ilang malalakas na cultivator mula sa Divine Sect na may kanilang mga kasanayan sa antas ng ninuno ng sekta ay nakuha. Bilang nag-iisang master na may pinakamalakas na kapangyarihan sa kanyang mga tao. Ang lalaking naka-purple ay unang sumugod sa kanyan. Iniwan niya ang kanyang mga kasama upang makulong sa hanay ng mga banal na puno. Bukod dito, ilang masters ng Universal Allied Army ang natrap din sa hanay. Kabilang ang pinuno ng Star Island. Gayunpaman, nakatakas pa rin ang mga pinuno ng Heavenly Palace. Ang Yaksha Palace at ang Sword Palace. Tirain mo muna ang mga masasamang nilalang sa underworld. Humph! Matagal ko nang kinikimkim ang galit sa kanila.
Ang kataas-taasang banal na puno ay nag-utos na pinapagana ang hanay. Kaagad, ang napakalaking batas ng kamatayan ay naging mga itim na sibat. Parang lason. Tinunggaban nila ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Tinusok ang kanilang mga katawan. Ang hindi mabilang na bulok na mga bangkay ay sumabog, na nagpakawala ng kanilang kamangha-manghang labanan upang kabkuban ang mga multo. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng lalaking nakaitim ay pinatay sa hanay. Ang 11 banal na puno ay muling naisaaktibo ang hanay. Naghahanda sa pag-atake sa iba pa nilang mga kalaban. Ang natitirang mga master ng Divine Sect ay napatay lahat sa loob lamang ng ilang sandali. Sa loob ng hanay, mayroon pa ring ilang mga masters ng Universal Allied Army, tulad ng pinuno ng Star Island, na patuloy na nakikipaglaban para sa buhay. Dustin, kung pakakawalan mo ako, I am willing to pay the price. Narinig ni Dustin ang mensaheng binitiwan ng pinuno ng telepathically, nang siya ay nakatayo sa malayo. Pagkamangha sa lakas at kakayahan ng Devilish Corpse Array. Nagulat si Dustin. Nilinggan niya ang lalaki. Dustin, walang death feud sa pagitan natin. Kung pakakawalan mo ako, tisiguraduhin kong masusuklian ka ng malaki. Tabik na dagdag ng pinuno. Ano ang presyo? Hinihiling kong malaman. Kung sapat na ang sweldo mo para masiyahan ako. Pag-iisipan kong iligtas ang iyong buhay. Malamig na sabi ni Dustin na may kislap ng kalokohan na nakatago sa kanyang mga mata. Ang spaceship, ito ang pinakamagandang kayamanan ng ating isla. Isa ito sa pinakamabisang paraan ng paglalakbay na kasing bilis ng kidlat. Higit pa rito, maaari itong malayang tumago sa iba't ibang mga hadlang sa kalawakan at pumasok sa loob at labas ng magulong kawalan. Pangungumbinsi ng pinuno, hindi sapat, umiling si Dustin. Iniisip ang sinabi niya. Teka, plus the magic sea needle. Na-absorb nito ang walang katapusang enerhiya ng dagat. Kaya ang kapangyarihan nito ay lubhang kakilakilabot. Maaari din itong pigilan ang espasyo. Nag-aalalang sabi ng pinuno. Nauubusan ng mga ideya para suyuan si Dustin na sumang-ayon sa kanyang kasunduan. Hindi pa rin sapat iyon. Umiling si Dustin. Matatag. Pinangalanan ng pinuno ang 12 mga kayamanan. Kabilang ang mga kayamanan mula sa langit at lupa na mabuti para sa paglilinang. Ngunit umiling pa rin si Dustin. Hindi kontento sa bargain. Dustin, hindi ka ba nakikinig sa akin ng maayos? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanang ito. Hindi pa ba sapat para iligtas ang buhay ko? Hindi mo ba naisip na masyado kang matako? Tanong ng pinuno. Magkano pa ba ang gusto ni Dustin? Makapangyarihan na siya. Cut the crap. Hindi ako nasisiyahan sa mga kayamanang iniaalok mo. At saka, ano ang silbi ng pakikipagtawaran sa iyo? Pagkatapos kitang patayin, maaari ko pa ring i-claim ang pagmamay-ari sa kanila. Kaya anong silbi mo sa akin kung pakakawalan kita? Ninitian siya ni Dustin. Pinaikot ang mga mata. Nakanganga ang pinuno. Hindi alam ang isasagot. Kung gayon, handa akong ihilay ang mahiwagang Magnetic Mountain. Iyan ang pinakamahalagang kayamanan ng ating isla. Tsaka wala ako ngayon. Kasama ko. Gayunpaman, ako lang ang makakatawag nito. Naikuyong ng pinuno ang kanyang mga kamao. Sumasakit ang puso niya sa pag-alok ng ganoong mahalagang pag-aari kapalit ng kanyang buhay. Ang mahiwagang Magnetic Mountain. Anong uri ng kayamanan ito? Umusbong ang kuryosidad at interes ni Dustin nang marinig niya ang kayamanan at makita ang masakit na ekspresyon ng pinuno. Ang mysterious Magnetic Mountain daw ay unang nakuha ng ninuno ng ating isla na nakarating na sa genuine immortal realm. Nakuha niya ito nang hindi sinasadya pagkatapos maglakbay sa ibang universe. Ayon sa huling salita ng ninuno, ito ay mahalaga at napakahalaga. Kahit na ang pinakamahusay na magsasaka mula sa immortal world ay sabik na makuha ito. Dagdag ng pinuno. Kahit na ang pinakamahusay na magsasaka ay sabik na makuha ito. Kaya, utos ko na ipatawag mo ito kaagad dito para matukoy ko ang halaga nito. Sabi ni Dustin. Ang tono niya ay may kasakiman na pagmamay-ari ang lahat ng pinakamakapangyarihang kayamanan sa mundo. Samantala,
Inutusan niya ang mga banal na puno na itigil ang hanay. Sige. Ang pinuno ay tumugon. Nababagabag. Ngunit kailangan niya ang bargain na ito upang mailigtas ang kanyang buhay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Umupo at nagsimulang gumuhit ng mga mahiwagang selyo. Sa pamamagitan ng maraming mga kilos ng kamay. Maraming mga sinaunang selyo ang nabuo. Pinuhay niya ang mga seal upang matamaan ang walang bisa sa malayo ng tuloy-tuloy. Makalipas ang halos kalahating oras, nagsimulang manginig ang langit. Isang figure na kasing laki ng bundok ang malapit ng lumapit. Ang mga anino nito ay umaaligid sa ibabaw nila. Sa isang kalabog, lumapag ito sa harap ng lahat. Ang mahiwagang magnetic mountain. Biglang nagningning ang magagandang mata ni Prinsesa Gracie nang makita ang bundok. Tila malinaw na naiintindihan niya kung anong uri ng kayamanan iyon at kung ano ang magagawa nito. Hindi ko inasahan na may isang mahiwagang kayamanan tulad ng mahiwagang magnetic mountain. Sa universo na ito, napanganga si Prinsesa Gracie. Bahagyang nakanganga ang kanyang cute na labi. Nagmamadali siyang makita ang kayamanan ng malapitan. Na nakasulat sa buong mukha niya ang pagkabigla. Pinagmasdan ding mabuti ni Dustin ang bundok. Hindi masyadong kapansin-pansin ang hitsura nito. Ito ay kasing dilim ng tinta. Ipinagpatuloy ni Dustin ang pagsusuri nito ng may malaking pansin. Hindi nakahanap ng anumang bagay na kahanga-hanga o espesyal tungkol dito. Tinubukan niyang gamitin ang kanyang espiritual na sentido para masibak ang loob nito. Ngunit wala siyang mahanap sa lugar kung saan nakita ang mahiwagang magnetic mountain. Nagtataka si Dustin sa pagkabigla. Maingat na binabalangkas ang kanyang mga pagbabawas. Ang mahiwagang magnetic mountain ay makikita lamang sa mata. Ngunit hindi mararamdaman ng espiritual na kahulugan. Iyon lang ang natatanging katangian na iniugnay ni Dustin sa mahiwagang magnetic mountain. Anong espesyal dito? Bakit ito mahalaga? Sana ay matalino ka para hindi ako lokohin sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang ordinaryong bagay kapalit ng iyong kalunos-lunos na kalayaan. Dustin ay dumura sa isang malupit na tono na nakaharap sa pinuno ng Star Island. Sa paghusga sa ekspresyon ni Prinsesa Gracie. Gayunpaman, alam ni Dustin na ang mahiwagang magnetic mountain na ito ay pambihira. Ngunit masyadong nahihiya si Dustin na tanungin si Prinsesa Gracie. At sa halip ay pinili niyang takutin ang pinuno para sa mga sagot. Niloloko kita. Napakabulag mo sa pagkakita ng isang mahalagang kayamanan. Tinumpa ng pinuno ng Star Island si Dustin sa kanyang puso. Nais niyang sabihin ito ng malakas ngunit natatakot siyang pukawin ang taong may kapangyarihang magligtas sa kanyang buhay. Walang puwang ang kanyang pagmamalaki sa kanyang kalagayan. Ayon sa mga huling salitang iniwan ng ating ninuno na nagmamay-ari ng kayamanang ito. Kahit na ang mga dakilang master sa Immortal World ay nananabik para sa mysterious magnetic mountain. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Star Island. Ang ninuno na ito ay bihasa sa paglilinang ng martial arts. Pagraranggo sa antas ng genuine immortal realm. Pag-isipan mo, kahit na ang isang tunay na walang kamatayang master ay lubos na nag-isip sa mahiwagang magnetic mountain. Ganyan kahalaga, paliwanag ng pinuno ng Star Island kay Dustin. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekan at diretso sa punto. Ano ang gamit nito? Ipakita mo sakin. Hinihiling kong masaksihan ang kahalagahan nito. Bilasan mo. Wala akong masyadong pasensya. Huwag mo akong ipilit na patayin ka. Naiinip na sigaw ni Dustin na nag-aapoy na sa galit ang mukha. Ito. Sa ilang sandali, ang pinuno ng Star Island ay nahuli sa pagitan ng kanyang mga salita. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang. Hindi niya talaga alam ang partikular na function ng mysterious magnetic mountain. Ang tanging alam lang niya ay ang pagiging kakaiba nito, na siyang napakarami niyang pinag-uusapan para ma-divert at makuha ang atensyon ni Dustin. Hiniling ng ninuno para sa kanyang mga kaapo-apuhan na tiyakin na ito ay ligtas at maipapasa sa mga susunod na henerasyon. Palagi niyang binibigyang diin ang mga kakaibang katangian at background ng mysterious magnetic mountain. Gayunpaman, nabigo siyang banggitin ang mga partikular na tungkulin nito at kung bakit ito itinuturing na pinakamahalagang bagay sa isla. Sa loob ng maraming taon at sa bawat henerasyon.
Tinubukan ng mga pinuno ng Star Island na magsaliksik sa mga tungkulin ng mahiwagang Magnetic Mountain. Ngunit walang pakinabang. Tama ang ninuno mo. Napakahalaga ng Mysterious Magnetic Mountain. Kung tungkol sa mga gamit nito at mga paraan upang maisaaktibo ito. Imposibleng malaman ng sino mang mandirigma sa alinmang mababang universo tulad ng sa iyo. Putol ni Prinsesa Gracie. Ang kanyang tinig ay kasing tamis at kaaya-aya gaya ng huni ng Oriole. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay. At ang mahiwagang Magnetic Mountain ay nagpagulong-gulong sa hangin bago dumapo sa kanyang maselang kamay. Ang isang layer ng enerhiya ay biglang natipon sa kanyang palad. At nakondensed sa mga hilera ng Throne of Law. Naligo silang lahat sa Mysterious Magnetic Mountain. Ang mahiwagang Magnetic Mountain, na orihinal na kasing laki ng kamao, ay lumawak sa isang malaking bundok, na matayog sa ibabaw nila. Boom! Ang bundok ay yumanig sa lupa, na lumikha ng isang dumadagandong na cacophony. Ang mahiwagang Magnetic Mountain ay nagsimulang maglabas ng pilak na liwanag. Umikinang habang pinaliliwanag nito ang universo. Ang mga alon ng espesyal na enerhiya ay nagmula sa malaking bundok. Biglang nagyelo ang buong universo at lahat ng naririto kalawakan. Oras at lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang lahat, kabilang ang makapangyarihang mga magsasaka bilang Humpty, Dumpty at Dustin, ay hindi makagalaw ng isang kalamnan. Lahat sila ay natulala, hindi man lang makapag-isip. Tila ang buong universo ay naging isang pagpipinta, na hindi gumagalaw sa paligid at sa mga tao nito. Ang misteryosong magnetic ay isang napaka-espesyal na material. Naglalaman ito ng mahiwagang magnetic field at misteryosong magnetic light. Parehong walang talo ang misteryosong enerhiya. Kung alam mo kung paano gamitin ito, may posibilidad na makagawa ng hindi maisip na kapangyarihan. Ipinaabot ni Prinsesa Gracie ang sikreto sa lahat. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa bundok na bumalik sa orihinal na laki at hugis nito at bumalik sa kanyang palad. Ang galing! Tuwang-tuwa si Dustin sa kasakiman. Tila ang mahiwagang Magnetic Mountain ay talagang isang makapangyarihang kayamanan ng mahika. Maging si Prinsesa Gracie ay lubos itong inisip ng walang pag-aalinlangan. Hindi may kikaila na si Prinsesa Gracie ay isang makapangyarihang magsasaka. Kung pinuri niya ang mahiwagang Magnetic Mountain bilang paghanga. Kung gayon ito ay dapat na isang mahalagang kayamanan sa mundo. Iyan ang sikreto ng mahiwagang Magnetic Mountain. Ang pinuno ng Star Island ay nagpahayag sa kabila ng hindi alam ang sikreto ng kayamanan hanggang kamakailan lamang. Ang kanyang mukha ay lumibot upang itago ang kanyang kakulangan ng impormasyon. Siya mismo ay gumugol ng maraming oras at lakas sa pagsisikap na pag-aralan ang mahiwagang Magnetic Mountain. Ngunit walang natagpuan. Ito ay dahil sa mga salita ni Prinsesa Gracie na siya ay nakakuha ng ilang paunang kaalaman sa mahiwagang Magnetic Mountain. Kakasama ang palad. Malapit na siyang mawala at wala ng pagkakataong bawiin ito. So Dustin, may deal ba tayo? Binibigkas ng pinuno ng Star Island ang mga katagang iyon. Nanghihinayang nabahiran ang kanyang puso. Pinilit niyang alisin ang tingin sa mahiwagang Magnetic Mountain para tingnan si Dustin. Kung tutuusin, mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa sa kanyang mga kayamanan. Lahat tama. Mukhang sincere ka sa pagharap sa akin ng kayamanan. Hahayaan na kita this time. Kung maglakas loob kang abalahin ako at mahuli kita muli, maaaring hindi ako ganoon kabait. Pagbabante ni Dustin na nanliit ang mata sa pinuno. Gayunpaman, medyo nasiyahan siya sa mahiwagang Magnetic Mountain. Maganda. Isa kang bastos na asshole. Hindi maiwasan ng pinuno ng Star Island na isumpa si Dustin sa kanyang isipan. Ang mahiwagang Magnetic Mountain ay ang pinakamahalagang kayamanan na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa kanilang tribo. Ngayon ay napilitan siyang isuko ang kayamanang ito kay Dustin kapalit ng kanyang buhay. Nandidiri siya sa mayabang at tuwang-tuwa na mukha ni Dustin. Ito ay napakasama kung ikukumpara sa kanyang kahihiyan. Umalis ka na dito, bago pa magbago ang isip ko. Nang makitang nagbigay ng pahintulot si Dustin. Niniebre ng pinakamataas na banal na puno ang kanyang kontrol sa hanay. Na pinakawalan ang pinuno ng Star Island. Walang pagkaantala.
Ang pinuno ng Star Island ay tumakas ng mabilis hanggat maaari. Dalilito. Bagamat ang pinuno ng Star Island ay palaging hinahabol si Dustin at ang kanyang mga kayamanan. Hindi niya talaga sinaktan si Dustin at ang kanyang mga kaibigan at walang matinding puot sa pagitan nila. Sa makatuwid, hindi na kailangan para kay Dustin na patayin siya. Dustin, pwede rin tayong mag-negotiation. Ilang boses mula sa Devilish Corps Array ang narinig. Ilang nangungunang martial arts master sa kabilang panig ay nakulong pa rin sa hanay. Mayroon silang mahusay na mga kasanayan sa buong universo at sila rin ang mga pangunahing pinuno ng Universal Allied Army. Matapos makita ang matagumpay na pagtakas ng pinuno ng Star Island, lahat sila ay nais na makalaya. Wala sa kanila ang gustong mamatay dito ngayon. Nag-ensayo sila ng husto sa loob ng maraming taon upang sa wakas ay makuha ang mayroon sila ngayon. Nasiyahan sila sa mataas na katayuan at nagkaroon ng magandang reputasyon sa universo. Talaga, gusto mo rin makipag-ayos sa akin. Hinarap ni Dustin ang kanyang mga kalaban. Tulad ng pinuno ng Star Island. Nagkaroon sila ng tensyon na relasyon ni Dustin. Ngunit hindi para sa isang madugong pagpatay. Well, then tell me what you can offer me. Tumango si Dustin. Pinayagan silang magsalita. Ang mga mata ng mga magsasaka ay kumikinang. Isang sinag ng pag-asa para sila ay mabuhay. Pagkatapos ng negosasyon, binayaran nila ang kanilang presyo para sa kanilang kaligtasan. Inialay nila kay Dustin ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon sila, na may mga sakit na nakaukit sa kanilang mga katawan at puso. Kapalit ng mga kayamanang ito, pinagkalooban sila ng kanilang kalayaan. Iba't ibang uri ng kayamanan ang nakatambak sa harapan ni Dustin. Lahat sila ay ilan sa pinakamahalagang kayamanan sa universo. Ang mga magsasaka na ito ay kilala sa iba't ibang mga sekta ng universo. Karamihan sa kanila ay umabot sa pinakamataas na antas ng Grandmaster. Gayunpaman, tumagal ng ilang oras para makamit nila ang kanilang katayuan. Ang lahat ng mga kayamanan na mayroon sila ay hindi mabibili. Magaling. Brat. Ang mga mata ng kataas-taasang banal na puno ay nagliwanag sa liwanag ng tuwa. Tumalon ito kay Dustin at nagsimulang bilangin ang mga kayamanan sa kanilang harapan. Namumulaklak ang ecstasy sa mukha nito. Anumang bagay na nakita nitong paborebleng gamit. Agad nitong inilipat ang mga ito sa space ring nito. Malinaw na alam ni Dustin kung gaano kasakiman ang kataas-taasang banal na puno. Ang punong ito ay hindi man lang magpapakawala ng isang ibon na dumaan maliban kung ang isang balahibo ng hayop ay nahugot. Kaya sumama siya sa kataas-taasang banal na puno at kinuha ang mga kayamanang gusto niyang angkinan para sa kanyang sarili. Kailangan niyang pumili ng mabilis. Bago ang lahat ng mahalagang kayamanan ay kinuha ng pinakamataas na banal na puno. Sa wakas, inilagay ni Dustin at ng kataas-taasang banal na puno ang lahat ng pagnakawan sa kanilang space rings. Mabilis silang kumilos kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang iba pa nilang kasama na mahawakan ang mga kayamanan. Napatulala silang tumingin sa duo na nag-impake ng mga paninda na para bang buhay nila ang nakasalalay dito. Binata, narito ang iyong mahiwagang magnetic mountain. Marahang iwinagayway ni Prinsesa Gracie ang kanyang kamay at inihagis ang bundok kay Dustin nang lumutang ito sa kanyang harapan. Nako, ma'am. Ikinararangal ko. Ngunit ito ay sobra na. Hindi ko alam kung paano gamitin ito. Please, hindi ko matatanggap ito. Nag-aalangan na sabi ni Dustin. Bagamat mukhang bata pa si Prinsesa Gracie. Alam niyang matagal na itong nabuhay at mas matanda sa kanya. Higit pa rito, ang kanyang lakas ay nakahihigit sa sino mang nasa paligid. Kaya naman, hindi nang ahas si Dustin na baliwalain siya. Ano bang pinagsasasabi mo? Kahit na ang mahiwagang magnetic mountain ay isang pambihirang kayamanan. Hindi ko ito kukunin sa iyo. Tutal binigay naman niya sa'yo. Itago mo. At saka, maaari kitang turuan kung paano kontrolin ito. Nakangiting sabi ni Prinsesa Gracie. Nasaksihan na niya noon si Dustin at ang mga tauhan nito na pinoprotektahan ang kanyang puntod. Kaya hindi niya naisip ang gawin sa kanya ang simpleng pabor na ito. Prinsesa Gracie, kung maaari, dahil ayaw ng lalaking ito, maaari mong ibigay sa akin.
Sa bagay, hindi tulad niya. Matagal na kaming magkakilala. Malugod kong tatanggalin ang mahiwagang magnetic mountain sa iyong mga kamay. Pinutol ng pinakamataas na banal na puno bago makasagot si Dustin. Sumugod pa ito sa tabi ni Dustin para agawin ang kayamanan. Ang mysterious magnetic mountain ay isang napakahalagang artifact. Alam ni Dustin ang kapangyarihan nito. Kaya hindi na siya nagulat na may iba pang makakapiling na lumapit dito. Gayunpaman, naiinis pa rin siya sa sinabi ng Supreme Holy Tree. Paano niya nasabi iyon? Napakasungit niya. Tigil ni Dustin sa sarili. Iniunat niya ang kanyang kamay upang tanggapin ang mahiwagang magnetic mountain bago ito maabot ng pinakamataas na puno. Brr! Tahimik na ungol ng puno. Nakangiting itinuro ni Prinsesa Gracie ang ulo ni Dustin. Biglang, isang sinag ng liwanag ang pumasok sa kanyang soul sea. Naglalaman ito ng mga paraan ng paggamit ng mahiwagang magnetic mountain. Salamat, Prinsesa Gracie. Tuwang-tuwa na sabi ni Dustin. I'm afraid I must head off. For the meantime, you are all welcome to enjoy yourselves. Sabi ni Prinsesa Gracie sa mga puno bago naglaho sa hangin. Ang 11 banal na puno ay nagkahiwalay ng napakatagal bago sila muling nagsama-sama. Lahat sila ay natuwa at nahuli sa mga kamakailang karanasan ng isa't isa. Ang higanting pilak, ang mommy, at ang malaking hayop ay dating mga lingkod ni Peterson. Matandang kakilala ang tatlo kasama ang 11 puno. Bilang karagdagan, lahat sila ay mula sa Immortal World. Sa makatuwid, marami silang pagkakatulad at marami silang pinag-uusapan. Samantala, si Dustin, ang 8 Stone Saints, at ang iba pang mga tao mula sa Immortal End World ay tumabi. Take your time. Babalik muna ako sa Immortal End World kasama ang mga tauhan ko. Sabi ni Dustin sa mga puno. Pagkatapos, gamit ang kanyang isip, inilipat niya ang kanyang mga tauhan pabalik sa Slave Tower bago umalis sa bangin. Sa oras na iyon, ang mga natitirang tropa ng Underworld, ang mga tao ng Divine Sect, at ang Universal Allied Army ay tumakas na mula sa Ancient Forbidden Land. Ang kamakailang pagganap ni Prinsesa Gracie ay natakot sa kanila. Bukod dito, ang array flag ng Devilish Corpse Array at ang Weapon Pagoda ay nahulog sa mga kamay ni Dustin at ng kanyang mga tauhan. Ang mga Panginoon ng tatlong puwersa ay walang lakas ng loob na manatili sa sinaunang lupain dahil natatakot silang maghiganti sa kanila si Dustin. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, tinuri ni Dustin ang buong Ancient Forbidden Land at walang nakitang palatandaan ng tatlong partido. I will let you off this time. Sabi ni Dustin na may malamig na ngiti. Pino niya lang ang Weapon Pagoda. At nilayon niyang subukan ang kapangyarihan nito sa mga master ng tatlong hukbo. Gayunpaman, naramdaman niyang nakatakas na sila. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Dustin ang Omnipotent Lightness at nagtungo sa Immortal End World. Ang sinaunang Forbidden Land ay matatagpuan malapit sa Immortal End World. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Matapos bumalik sa mundo, natagpuan ni Dustin si Kevin. Tinalakay nila ang tungkol sa kung saan ay settle ang Omnipotent Herb Race. Dahil ang makapangyarihang damo ay espesyal at mahalaga. Alam nila na ang mga magsasaka mula sa ibang mga lahi ay makikita ang kanilang mga mata sa kanila. Kaya, nais ni Dustin na mahanap ang makapangyarihang mga halamang gamot sa isang medyo liblib at tahimik na lugar. Sa wakas, pumili sila ni Kevin ng isang magandang lugar para sa kanila. Ang dating punong tanggapan ng Slaughtering Sect, na matagal ng disyerto. Ang punong tanggapan nito ay isang maliit na mundo na nakatago sa gubat. Tinakop din nito ang isang malawak na lugar sa gilid ng Immortal End Continent. Nasira na ni Dustin ang Slaughtering Sect sa Immortal End World. Sa makatuwid, walang sino man ang naninirahan sa masikip at hindi malinaw na mundo. Naisip nila na ang lugar na iyon ay maaaring maging perpekto para sa makapangyarihang mga halamang gamot na tirahan. Kaya naman, agad na pumunta si Dustin sa gilid ng Immortal End Continent at pumasok sa headquarters ng Slaughtering Sect. Hinayaan niyang sumama ang pinuno ng makapangyarihang lahi ng damo upang tingnan ito. Natuwa ang pinuno at nagpasya na ito ay isang angkop na mundo para sa kanya at sa kanyang mga tao na tirahan.
Ini-teleport ni Dustin ang lahat ng makapangyarihang halamang gamot palabas ng Slave Tower. Sa pamumuno ng pinuno, ang mga miyembro ng makapangyarihang lahi ng damo ay nagsimulang muling itayo ang kanilang mga tahanan ng masaya. Inutusan din ni Dustin si Kevin na tulungan ang Omnipotent Herb Race kung kailangan nila ng anumang uri ng tulong. Pagkatapos, umalis si Dustin sa maliit na mundo at lumutang sa itaas ng Immortal End Continent. Si Dustin ay nag-hover sa hangin at tumingin sa malawak na mainland gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Ang kontinente ay maunlad. Daan-daang milyong nilalang mula sa lahat ng sekta at angkan ang namuhay ng mapayapa at nagkakasundo. Sa sandaling iyon, ang Immortal End World ay isa sa pinakatanyag na dakilang kapangyarihan sa buong universo. Si Humpty, Dumpty, ang Eight Stone Saints, at Dustin ay pawang mga kilalang tao. Si Dustin, bilang pinuno, ay nasa Cloud9 matapos niyang makita kung paano umunlad ang Immortal End World sa paglipas ng panahon. Tinitigan niya ang mga residente ng Immortal End Continent ng buong init na para bang tinitingnan niya ang sarili niyang mga anak. Well, sa tingin ko ay oras na para i-upgrade ang kontinenteng ito. Bulong ni Dustin sa sarili. Bigla siyang nagpatawag ng dalawang malalaking Dragon Shadow palabas ng Slave Tower. Ang napakalaking mga anino ay parehong naglabas ng mga banal na sinag ng napakagandang liwanag. At naglabas ng malakas na walang kamatayang enerhiya. Biglang, ang dami ng espiritual na enerhiya sa Immortal End Continent ay nagsimulang dumami. Ang mga dragon ay dalawang likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Na nakuha ni Dustin sa Celestial Palace. Inilagay niya ang mga ito sa Slave Tower dahil nag-aalala siya na baka hindi niya mapigil ang mga ito na manako. Ngayon, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. At nakakuha din siya ng isang kakilakilabot na lihim na sandata ang Weapon Pagoda. Nakuha din ng Supreme Holy Tree ang Flag Arrays ng Devilish Corpse Array. Higit pa rito, may dalawang kahanga-hangang mandirigma si Dustin sa kanyang panig. Sina Humpty at Dumpty. Sa lahat ng ito, naniwala si Dustin na walang sino man sa universo na ito ang mangangahas na gulo sa Immortal End World. Kaya naman, hanggang ngayon ay nagpasya siyang hayaan ang dalawang natural na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya na sumanib sa Immortal End Continent. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang dalawang anino ng dragon ay malayang gumagala sa kalangitan sa itaas ng Immortal End Continent. Ilang sandali pa, dahan-dahan silang bumaba at nawala sa lupa. Kaagad, ang buong kontinente ay nagliwanag ng walang katapusang gininto ang mga ilaw na marilag nitong nagpapaliwanag sa kalangitan. Libo-libong banal na lotes ang namumulaklak sa buong mundo. 1/4. Bilang isang napakalawak at hindi matukoy na espiritual na enerhiya ay umulan sa kontinente. Sa ngayon, ang mga kagiliw-giliw na bagay ay nagsisimula ng mangyari. Ang espiritual na enerhiya sa buong Immortal End World ay halos 10 beses na mas siksik ngayon. At ito ay simula pa lamang. Habang ang dalawang likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya sa wakas ay nag-ugat. Kung gayon ang densidad ay tiyak na tataas muli. Ang tumaas na halaga ng espiritual na enerhiya ay magdudulot ng iba pang positibong epekto. Higit pa rito, ang mga utos at batas ng langit at lupa ay nagiging mas kumpleto at sumusulong sa oras. At ang mga magsasaka ay nagsisimula ng madama ang epektong iyon. Wow! Ang ganda ng pakiramdam ko. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito ka-refresh. Pakiramdam ko ay kumuha ako ng ilang magic tonics na nagpasigla sa akin. Tama ka. At ganoon din ako. Matamis at mabango ang amoy ko kapag nilalanghap ko ang hangin. Aba! Ano ang nangyayari? Sa palagay ko ay tinawid ko lang ang pinakadulo ng aking cultivation realm. Malapit na akong masira. At out of the blue din. Ang bawat isang nilalang sa Immortal End World ay nagsisimula ng maramdaman ang pagbabagong naganap sa hangin. Dalawang likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Wow! Narinig ko na ang Immortal End World na ngayon ang tanging mundo kung saan mayroong natural na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Not to mention na dalawa kami. Sigurado ako na ang Immortal End World ay magpapatuloy na maging isang superpower sa hinaharap. Ang ilan sa mga nangungunang master ng Immortal End World
na kinabibilangan ni Kevin, Zenith, at ang sundalo, ay lumipad sa himpapawid. Huminga ng malalim. Tuwang-tuwa silang lahat sa naisip at umaagos ang mga luha sa kanilang mga mata. Si Dustin ay nagpadala sa kanila ng isang mensahe sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan, na nagsasabi sa kanila tungkol sa dalawang likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Kaya sa mga naruroon na sa planeta, sila ang unang nakaalam kung ano ang nangyayari. Ang iba pang mga nangungunang master sa antas ng ninuno ng sekta tulad ng Eight Stone Saints, ang Evil Shadow King, at Daemon, ay lumutang din sa hangin at inilabas ang kanilang mga espiritual na pandama. Damang-dama nila ang mga pagbabago ng espiritual na enerhiya at ang mga utos at batas ng mundong ito ng higit pa kaysa sa iba. Napasinghap silang lahat sa paghanga. Dustin, sa tingin ko ay ililipat ko na ngayon ang lahat ng pangunahing puwersa ng Evil Shadow World sa Immortal End World. Ayos lang ba ito sa iyo? Biglang tanong ng Evil Shadow King kay Dustin. Napagtanto niya na ang cultivation environment ng Immortal End Continent ay naging mas angkop na para sa cultivation. Mayroong dalawang likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya dito. Kaya malaki ang pakinabang ng kanyang mga magsasaka kung sila ay pupunta rito at magsanay. Ang Evil Shadow King ay hindi tanga. Napagtanto niya rin iyon. Kung ang buong hukbo ng Evil Shadow World ay nilinang sa Immortal End World, sila ay magiging mas malakas at ito ay magiging malaking kabuluhan sa hinaharap ng Evil Shadow World. Sige, ang Evil Shadow King ay ang biyenan ni Dustin. Paano niya tatanggihan ang kanyang kahilingan? Kaya naman tumango siya bilang pagsang-ayon. Magaling. Babalik ako sa Evil Shadow World ngayon at tatawagan ang lahat ng pangunahing puwersa dito. Ang Evil Shadow King ay tuwang-tuwa. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at umalis sa Immortal End World sa lalong madaling panahon. Ang tusong matandang Zoro, nang makitang nagmamadaling umalis ang Evil Shadow King na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Nalito si Daemon noong una, ngunit hindi nagtagal ay tila natauhan. Pagkatapos, inampis niya ng malakas ang kanyang hita gamit ang kanyang palad. Dustin, lagi naman akong mabait sa'yo diba? Sabay tanong niya kay Dustin. Siyempre, Master Daemon. Ano ang dahilan kung bakit ka nagtanong niyan? Nagtataka ang tingin ni Dustin. Alam ko na gustong ilipat ng Evil Shadow King ang lahat ng pangunahing puwersa ng kanyang mundo dito. At naiintindihan ko kung bakit. Nais ko ring ilipat ang lahat ng pangunahing puwersa ng Hybrid Titan race sa Immortal End World, upang sila ay manirahan at magtanim dito. Ano sa tingin mo? Sagot ni Daemon. Lahat tama. Walang magawa si Dustin kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Hindi magiging patas kung tumanggi siya sa isang lalaki at pumayag sa isa pa. Tuwang-tuwa si Daemon at agad na umalis sa Immortal End World. Pagkatapos ay sinuri ni Dustin at napansin na ang dalawang likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya sa ilalim ng lupa ay unti-unting huminahon. Nakatago na sila ngayon ng malalim sa kailaliman ng kontinente. Ganyan karaniwang napupunta ang mga likas na sisidlan ng enerhiya. Nanatili silang tahimik at hindi gumagalaw sa ilalim ng lupa. Tumango si Dustin na lubos na gumaan ang pakiramdam. Ang mga bagay ay tila maayos. Ang dalawang sisidlan ng walang kamatayang enerhiya ay tila umaangkop sa Immortal End Continent na rin. Sumunod, pumunta siya sa kuweba ni Cory at Feren at diretsyong pumasok sa Time Chamber. Ang mahiwagang Magnetic Mountain. Bulong ni Dustin habang papasok sa loob at inilabas ang mahiwagang Magnetic Mountain na nagsimulang lumutang sa himpapawid sa harapan niya. Ang mahiwagang Magnetic Mountain ay mukhang kasing liit ng isang kamao. At pisikal na ang hitsura nito ay madilim din at sinaunang. Okay. Kailangan ko munang isama sa katawan ko. Umaasang bulong ni Dustin, na naka-cross-legged. Itinuro sa kanya ni Prinsesa Gracie ang pamamaraang kinakailangan upang makontrol ang mahiwagang Magnetic Mountain. Ang pinakamahusay na paraan upang gawin iyon ay ang ganap na pinuhin at pagsamahin ito sa kanyang katawan. Gusto ni Dustin na gawin iyon. Hindi nagtagal. Ipinakita ni Prinsesa Gracie ang kapangyarihan ng mahiwagang Magnetic Mountain sa Grand Canyon. Gayunpaman, hindi siya nagpino at isinama ang kanyang sarili dito.
Pilit niya lang itong pinaandar ng sobrang lakas. Hindi iyon ang pinakamahusay na paraan para kontrolin ang mahiwagang magnetic mountain. Ngunit pinayagan nito si Dustin na masaksihan ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, kung nais ng isang tao na dalhin ang buong lakas at kapangyarihan ng mahiwagang magnetic mountain sa laro, kailangan niyang isama ito sa kanyang sarili. Sa makatuwid, naupo siya sa silid ng oras. At pagkatapos ay hindi gumagalaw. Ang mahiwagang magnetic mountain ay lumutang sa kanyang harapan, na may mga kislap ng pilak na liwanag na tumatakas dito paminsan-minsan. Pagkatapos ay sinimulan niyang pinuhin ang mahiwagang magnetic mountain ayon sa lihim na pamamaraan na itinuro sa kanya ni Prinsesa Gracie. Dahil sa mataas na antas ng cultivation ni Prinsesa Gracie, at dahil sa kanyang mahusay na kaalaman, ang lihim na pamamaraan na itinuro niya kay Dustin ay napakalakas. Sa loob ng silid ng oras, nagkaroon ng isang patay na katahimikan. At ang hangin ay nakakaramdam ng nakakatakot na kalmado kahit papaano. Makalipas ang mga 5 o 6 na taon, may biglang nangyari. Ang mahiwagang magnetic mountain ay nagradiated ng ilang mga streak ng makinang na liwanag at marahas na yumanig. Boom! Matapos ang tila pakikipaglaban sa hindi kilalang kapangyarihan, biglang sumugod ang bundok sa katawan ni Dustin. Sumanib sa kanyang laman at dugo. At naging isa ang dalawang bagay sa silid ng oras. Ito ang isa sa pinakamahalagang katangian ng mahiwagang magnetic mountain. Maaari itong ganap na sumanib sa katawan ng isang magsasaka. Biglang naramdaman ni Dustin na may isang napakahiwagang uri ng enerhiya ang umiikot sa kanyang katawan. Ang mga bilog ng magnetic field na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan. Ang enerhiyang iyon ay nagyelo sa espasyong narating nito. At naramdaman ni Dustin na makokontrol niya ang nagyayelong bahagi ng kalawakan. Ang mas nakakatakot ay ang pakiramdam na kung siya ay mag-concentrate ng mabuti, maaari niyang sirain ang lahat sa nagyayelong lugar sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito. Sa madaling salita, ang kanyang kalooban ay maaaring mangibabaw sa lahat ng bagay sa lugar na sakop ng enerhiya ng magnetic field. Ito siguro ang mahiwagang magnetic field. Bulong ni Dustin sa kasiyahan. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kanang kamao at kinuyam ito. Kaagad, ang kanyang kamao ay natakpan ng nagniningning na kulay pilak na liwanag na nagmistulang pilak na hedgehog. Ang bawat baras ng kulay pilak na liwanag ay nagtataglay ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Kahit na may bahagyang pagyanig, madaling tumagos ang liwanag sa kalapit na espasyo. At ilang maliliit na black hole ang lilito. Boom! Marahan na sinuntok ni Dustin ang hangin, habang ang pilak na liwanag ay kumikislap sa paligid ng kanyang kamao. Ang mga bilog ng mahiwagang magnetic field ay lumipad mula rito. Nagkaroon ng dagandong sa silid ng oras at isang malaking pagbagsak. Ilang nakalokalize na mga bitek sa espasyo ang nabuo. Oh my God! Anong ginagawa ng lalaking iyon sa time chamber? Gusto ba niyang sirain ang buong darn thing? Takweba sa labas ng silid. Nabigla sina Cory at Farron nang maramdaman nila ang panginginig at agad itong na-detect ng kanilang mga espiritual na pandama. Anong lihim na kasanayan ang ginagawa niya? Napakalakas nito kaya gumuho ang espasyo sa silid ng oras. Pareho silang nagulat. Ang kuweba ay isa sa mga palasyo ni Peterson na Daoist na ninuno. At ang mga utos at batas ng kalikasan sa kuweba ay nasa napakahusay na antas. Upang masira ang anumang espasyo sa loob ng kuweba ay mangangailangan ng napakalakas na lakas. Not bad. Bulong ni Dustin sa sarili habang binawi ang kamao. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kapangyarihan na nakuha niya mula sa mahiwagang magnetic mountain. Tinabi sa kanya ni Prinsesa Gracie na ang kapasidad ng kapangyarihan ng magnetic mountain ay nakasalalay sa antas ng sariling lakas ng magsasaka. Kaya naman, inakala niya, kapag naging mas malakas siya, mas nakakatakot ang kapangyarihan ng mysterious magnetic mountain. Mahigit 5 taon nang nagtatanim si Dustin sa silid ng oras. Para sa mga nasa labas. Gayunpaman, ilang oras lang ang lumipas. Matapos niyang mapino ang mahiwagang magnetic mountain, nagsimula siyang magsanay ng concentration method. Bago pa man niya maabot ang antas ng ninuno ng sekta,
Nailabas na ni Dustin ang liwanag ng espada na naglalaman ng kapangyarihan ng 20,000 galaw ng espada sa isang hampas. Ngayong naabot na niya ang antas na ito. Pinalak ni Dustin na putalasin pa ang kanyang pagiging espada. Isa pang 10 taon ang lumipas sa silid ng oras. Nailabas na ngayon ni Dustin ang light sword na naglalaman ng pinagsamang kapangyarihan ng 25,000 galaw ng espada. Lumipas ang 20 taon. Ngayon ay nagawa niyang i-condense ang 30,000 sword and tents into one. 30 taon na ang lumipas at ang isang strike mula kay Dustin ay nagdala na ngayon ng lakas ng 35,000 galaw ng espada. Samantala, ang palasyo sa gitna ng Black Hill City sa Tombstar Cluster ay nanatiling nakababa. Isang mahabang talakayan ang ginanap sa loob. Kasalukuyang isinasalaysay sa silid ang mga kamakailang pangyayari. Pagkatapos ay lumitaw ang isang makapangyarihang babae mula sa hangin. Siya ay isang maliit na kaluluwa lamang. Ngunit nagpalabas siya ng sapat na enerhiya upang tumugma sa isang tunay na immortal. Ito ay malamang na siya ay isang malaking pagbaril. At mas malakas kaysa sa hinahayaan niya. Malapit din siya sa 11 magulong punong walang kamatayan. May kinalaman ba siya kay Peterson the Taoist ancestor? Bulong ni Irvin. Isang pulutong ng mga lalaking nakasuot ng itim na nakatayo sa paligid niya ng may paggalang. Sa kabilang sulok ng bulwagan ay naroon si Chase. Naka-cross-legged at may nakalagay na itim at puting stick sa kanyang hita. Prinsipe Irvin. Narinig ko ang magulong punong walang kamatayang tinatawag siyang Prinsesa Gracie. Matulunging alok ng isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Karamihan sa mga lalaking nakasuot ng itim sa underworld kamakailan ay namatay sa bangin. Iilan lang ang nakalabas. Ang lalaking nagsasalita ay isa sa mga nakaligtas. Princess Gracie. Ha! Buti naman. At least nakuha namin ang pangalan niya. Ipaalam sa mga lalaki namin para imbestigahan ng eksakto kung sino ang babaeng ito. Sabi ni Irvin na nawala ng malay. At hanapin ako ng kahit man lang 2 lalaki sa genuine immortal realm. Dahil gusto ko talagang sirain ang sansinukob na ito. Dagdag ni Irvin sa nagngangalit na mga ngipin. Hindi pa gaanong katagal. Nagsama siya ng ilang daang mga master na maaaring tumugma sa lakas ng isang ninuno ng sekta. Ngunit nabigo pa rin silang talunin ang mga magsasaka sa apresadong universo na ito. Si Irvin ay nawala ng hindi bababa sa 200 ng kanyang mga tauhan sa ganoong antas ngayon. Ginagalit siya nito. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Gusto mo ng genuine immortals. Dito, bulalas ng mga lalaking nakasuot ng itim. Natigilan sila sa utos na ito. Iniisip kung posible pa ba ito. Talaga, iniwan ako ng pinuno na namamahala sa misyong ito para subukan ako. Ang kinabukasan ko ay nakasalalay sa kinalabasan. Hindi ko kayang mabaygo. Kaya, gawin mo ang lahat para makuha ako ng 2 tunay na immortal dito. Ngayon na, sa kanilang kapangyarihan, papatayin ko ang lahat ng nilalang sa sansinukob na ito. Ito ay masisira kapag natapos ko na ito. Madilim na sabi ni Irvin. Galit na nakasulat sa mukha. Ang mga lalaking nakaitim na damit ay nakayuko lamang bilang pagsunod. Wala sa kanila ang nangahas na hamanin ang kanyang galit. Ang isa sa kanila ay gumawa ng contact jade slip para magpadala ng mensahe sa underworld. Gaya ng utos ni Irvin. Sa ibang mga bagay, Prinsipe Irvin, nalaman na ba natin ang pagkakakilanlan ng batang nakilala natin sa magulong kawalan? May kinalaman ba talaga siya sa sinaunang alamat? Tanong ng isa pang lalaking naka-black robe kay Irvin. Umiling si Irvin. Hindi naman siguro. Nagtanong ako sa mga matatanda at sinabi nila na ang alamat ay malamang na hindi totoo. Sa palagay ko ang batang lalaki ay isang master in disguise, na nagsimula sa ilang paglalakbay. Kung makaharap namin siya muli, iwasang makipag-ugnayan sa kanya. Malamang na umalis na siya sa mundong ito. Gayunpaman, sagot ni Irvin. Tumango ang mga lalaking nakasuot ng itim dito. Malamang tama ka sir. Hindi ko nakita ang batang iyon na kasama ni Dustin sa Ancient Forbidden Land. Mukhang umalis na siya. Tinuro ng isa sa kanila. Samantala, sa ibang lugar sa universo. Sa isang lugar na nakakalat sa mga palasyo. Ang mismong mga paksa ay pinag-uusapan din. Ang mga lumang palasyo.
na maningning sa liwanag, ay sumasakop sa isang malawak na lugar. Lumipad sa paligid nila ang mga kawen ng mga bihirang ibon. Ang complex na ito ay ang punong tanggapan ng Divine Sect sa universo na ito. Isang lalaking nakasuot ng purple ang nakatayo sa isang sinaunang altar sa loob ng punong tanggapan. Siya ang pinuno ng sangay na ito ng Divine Sect. Ang altar ay pinalamutian ng hanay ng mga bandila ng iba't ibang kulay. Kumikinang sa liwanag at sumasayaw sa hangin. Ang lalaking naka-purple ay tila nasa kalagitnaan ng isang seremonya ng paghahain. Nagpatuloy ang seremonya at hindi nagtagal ay lumabas mula sa manipis na hangin ang isang malaking kristal na screen sa harap ng altar. May lumabas na imahe sa screen. Nagpakita ito ng katulad na altar sa ibang lugar. Isang mabait na elder na may mahabang balbas ang nakaupo sa altar sa screen. Yumuko sa kanya ang lalaking naka-purple. Pagbati. Ginoo, may paggalang niyang sabi. Tumango ang mahabang balbas na kinilala siya. May bago bang isusumbong? Tanong niya. Ang kanyang regal dim honor commanding prompt respect. Tinabi sa kanya ng lalaking naka-purple ang mga kamakailang pangyayari sa universo na ito. Oh, isang prinsesa Gracie. Sabi mo, siya ba? Marahil. Pwede ba? Ang matanda murmured sa kanyang sarili. Nawala sa pag-iisip. Kilala mo ba siya, sir? Tanong ng lalaking naka-purple. Matamang tumango ang matanda na may mahabang balbas. Maaaring siya ang babaeng tinutukoy ng isang alamat. Ang prinsesa ng isang matandang kaharian. Sabi nga, ngunit pinaniniwalaan na ang kaharian ay wasak na. Ibinahagi ng matanda. Kung siya ang prinsesa, marahil ay may hawak pa rin siyang mana mula sa kanyang kaharian. That would make her mighty useful. Dagdag niya, halos bumubulong sa sarili. Ang matanda ay nawalan ng pag-iisip at tila nagdesisyon. Paano kung magpadala ako ng 2 tunay na immortal para tulungan ka at tulungan kang imbestigahan ang babaeng iyon? Nag-alok siya. Tuwang-tuwa ang lalaking naka-purple. Iyan ay lubos na pinahahalagahan. Ginoo, sabi niya, halata sa boses niya ang kilig. Kapag dumating dito ang 2 tunay na immortal, walang makakasagabal sa atin. Masaya niyang naisip. By the way, sir, how about the little boy na binanggit ko sa'yo kanina? Tanong ng lalaking naka-purple. Tungkol doon. Hindi ako lubos na kumbinsido na ang maliit na batang lalaki ay may kinalaman sa sinaunang alamat na iyon. Ngunit kung magkakaroon ka muli ng pagkakataon sa kanya, siguraduhin hindi mo siya ay provoke. Naiintindihan mo ba? Sabi ng matanda. Mabuti naman. Ginoo, nakayukong sagot ng lalaking naka-purple. Si Dustin ay masigasig na nililinang ang paraan ng konsentrasyon sa loob ng silid ng oras. Ang pamamaraang ito ay ang lihim na swordsmanship na nakuha ni Dustin mula sa tunay na immortal na antas na mahabang espada na nakuha niya mula sa Ghost Dome. Ang Sword Emperor na noon ay gumagamit ng mahabang espada ay itinatak dito ang lihim na swordsmanship. Habang unti-unting pinagkadalubhasaan ni Dustin ang kasanayan, mas naramdaman niya ang malaking pagkakaiba ng kapangyarihan na kanyang naipon. Ang paggamit ng paraan ng konsentrasyon ay nangangahulugan ng pagsasama-sama ng 10,000 mga layunin ng espada sa isang strike. Ang pag-atake na ito ay magiging napakalakas na ang isang kalaban ay agad na masisira. Pagkatapos ng 8 dekada ng pananatili sa lihim na silid, naabot na ni Dustin ang antas ng pagsasama ng 50,000 sword intent sa isang sword strike. Sa isang indayog ng espada, isang alon ng malabo na liwanag ng espada ang lumabas. Swoosh! Nahati sa kalahati ang espasyo sa harapan niya. Sa gitna ay isang itim na puwang na may sukat na lapad mula sa mga daan-daang metro at ang haba nito ay halos 10,000 metro. Kung gagamitin ko ang tunay na walang kamatayang antas na mahabang espada at gagawa ako ng ganitong uri ng swordsmanship, ang kapangyarihan ay magiging napakapangwasak. Sa pagtingin sa madilim na espasyo sa unahan, tumayo si Dustin na nasisiyahan sa kakayahan na nakuha niya. Kasabay nito, nakaupo ang demonyong avatar ni Dustin na nakakross ang mga paa sa isang sulok ng secret chamber. Ginugugol nito ang oras sa paglinang sa huli at ika-10 antas ng World Sealing to Bud Magic. Ang antas na ito ang pinakamataas at labis na nakahihigit kumpara sa mga nasa ibaba nito.
Gayunpaman, ang malademonyong avatar ay tila nahirapan sa pagpasok sa antas na ito. 12-dosenang taon na ang ginugol nito. Ngunit tila medyo malayo pa sa pag-abot sa nasabing antas. Alam ni Dustin na hindi ito madaling gawain. Kaya matyaga niyang ginawa ang avatar sa paglilinang. Sa kabilang sulok ng silid ng oras, ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm ay naglilinang din sa pag-iisa. Ang dalawa ay parehong itinuturing na maalamat na mga banal na hayop. Ngunit hindi pa nila naabot ang kanilang kalakasan. Kailangan pa rin nila ng maraming paglilinang na gawin upang maging mas malakas. Iyon ang dahilan kung bakit binibilang ang bawat minuto sa kanilang proseso ng paglilinang. Hanggat mayroon silang sapat na oras para mag-mature. At ganap nilang naisaaktibo ang kapangyarihan ng dugo bilang maalamat ng mga banal na hayop sa kanilang mga katawan. Ang kanilang lakas ay bubuti ng husto. Ang silid ng oras ay ang perpektong lugar para sa kanilang paglilinang dahil mayroon silang maraming oras sa silid. Susunod, susubukan kong unawain ng lubusan ang kapangyarihan ng batas. Bulong ni Dustin habang inihahanda ang kanyang susunod na pagtatanim. Sa pag-iisa, nagsimula siyang magsanay at makabisado ang kapangyarihan ng batas. Sa pinakamalalim na bahagi ng Grand Canyon sa Ancient Forbidden Land, may nakatayong isang malaking libingan na nagbubuga ng nakakabulag na ningning. Sa gitna ng nakakasilaw na mga ilaw, biglang lumitaw ang isang figure. Si Prinsesa Gracie iyon. Hindi ako makapaniwala na may mga master sa Genuine Immortal Realm na gustong pumasok sa mahinang universo na ito. Don't tell me nandito sila dahil sa akin. Bulong ni Prinsesa Gracie sa eleganteng boses habang nakatingin sa mabituing kalangitan sa itaas. Nasusulat ang pagkabalisa sa kanyang maganda at hindi makamundong mukha. Kung kakaunti lang silang mga master sa Genuine Immortal Realm, hindi ito magiging problema. Ang ikinabahala niya ay kapag nalik ang kanyang pagkakakilanlan. Tiyak na makukuha ng kanyang mga kaaway ang impormasyong iyon. Ang kanyang kinaroroonan ay malalantad. At ang iba pang mga kahihinatnan ay magiging nakababalisa. Sa pag-iisip na iyon, agad niyang tinawag ang 11 banal na puno, ang higanteng pilak, ang mabangis na hayop, at ang mami upang pag-usapan ang bagay na iyon. Sa silid ng oras ng Immortal End World, si Dustin ay naglilinang sa pag-iisa sa loob ng halos 100 taon. Sa wakas, muli siyang nakagawa ng isang Cocoon of Laws. Nakakatakot talaga ang talent ng lalaking ito. Ito dapat ang kanyang ika-6 na beses na gumawa ng isang Cocoon of Laws. Nang maramdaman ni Farron at Cory ang higanteng cocoon na nakalutang sa langit sa gitna ng secret chamber. Laking gulat nila, kahit na para sa isang lalaking kasing kalibre ni Dustin. Pambihira ang makabuo ng Cocoon of Laws sa ika-6 na pagkakataon gamit lamang ang sarili niyang kakayahan. Ito ay maituturing na isang kahanga-hangang gawa kahit na sa iba't ibang mundo at universo. Lalo pa sa atresado at mahinang universo. Talagang promising ang future niya. Sabay na bulalas ni Farron at Cory. Ngayon ay tila hindi isang napakalaking pangarap na makabalik sa Immortal World. Sabi ni Farron, ano ang magagawa niyan sa puntong ito? Ang aming master ay may napakaraming kalaban sa Immortal World. Hindi nga namin alam kung nasaan siya o kung buhay pa siya. Kahit na nakabalik tayo sa Immortal World, naghihintay pa rin sa atin ang mga panganib. Sa palagay ko marahil ay mas mabuti para sa atin na manatili sa mahinang universo na ito. Walang pag-asa na sinabi ni Cory na may kasamang buntong hininga. Natahimik silang dalawa. Nagsimulang kainin sila ng kawalan ng pag-asa habang inaalala nila ang ilang mga alaala mula sa kanilang nakaraan. Makalipas ang ilang taon, tuluyang nakalabas si Dustin sa cocoon. Paglabas niya, walang kumikinang na mga ilaw. Pagbabago-bago ng enerhiya, o isang divine ruling chain ang lumitaw. Gayunpaman, bahagyang kumalat ang isang natatanging Taoism aura. Nakatayo si Dustin sa hangin. Ang kanyang buhok ay sumasayaw ng bahagya. At ang kanyang mga mata ay kalmado bilang panay na tubig. Nagkaroon siya ng crystal clear enlightenment base sa hitsura ng kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, parang napagtanto niya ang magagandang katotohanan ng kalikasan. Walang iba kundi kapayapaan sa mundo. Ang pinakadakilang katotohanan ay ang pinakasimple.
Marahil ito ang pangunahing pundasyon ng lahat ng bagay sa mundo. Deklara ni Dustin. Nang matapos ang kanyang mga salita, ilang maliwanag na shooting star ang lumitaw sa kalangitan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng mga shooting star ay nawala ng walang bakas, at ang buong espasyo ay nahulog sa isang nakakabinging katahimikan. Ito ay isang pagpapakita ng mundo na naisip ni Dustin. Pagkatapos, isang simoy ng tagsibol ay unti-unting naanod sa lahat ng sulok ng sikretong silid. Ang silid ay binago sa isang mundong puno ng buhay. Na puno ng masiglang tanawin ang malawak na espasyo. Na may mga ibon na umaawit at mga bulaklak na namumukadkad. Sa paglipas ng tagsibol, dumating ang tag-araw. Ang mga kagubatan ay bumangon at lahat ay napapaligiran ng mga berdeng dahon at malalagang halaman. Lumipas ang tag-araw, at dumating ang taglagas. Ang mga berdeng dahon ay naging dilaw at lahat ng bagay sa mundo ay nalanta. Madilim ang hangin at hinaplos ng lamig ang lupa. Sa wakas, dumating ang taglamig. Ang yelo ay nagyelo sa lupa at dagat. Ang buong mundo ay tahimik at maamo. Sa ebolusyon ng Taoismo ni Dustin, naimpluwensyahan ang lahat ng nasa sekretong silid. Ang mundo ay nasa patuloy na pagbabagong anyo. Ang pinakadakilang katotohanan ay ang pinakasimple. Masigasig na sabi ni Dustin na para bang isinama niya ang pinakadakilang katotohanan ng langit at lupa. Pagkatapos ng isa pang dekada, natapos ni Dustin ang kanyang paglilinang. Tulad ng para sa maliit na infinity beast at ang banal na uod. Pinili nilang manatili sa silid ng oras upang ipagpatuloy ang kanilang paglilinang. Ang oras ay isang mahalagang kadahilanan para sa kanilang paglago. Kaya alam nila na kailangan nilang isakripisyo ang hindi gaanong mahahalagang bagay upang makamit ang kanilang mga layunin. Matapos umalis sa silid ng oras, unang binisita ni Dustin ang punong tanggapan ng Flame Holy Land. Doon, tina Caroline, Ivy, at Sue ay naglilinang din sa pag-iisa. Nang makita nila si Dustin ay agad silang lumabas ng kanilang mga silid upang muling makipagkita sa kanya. Bilang resulta ng kanilang paglilinang, lahat sila ay nakarating na sa Immortal Saint Realm. Mula nang makuha ang mana ng Evil Ancestor, si Caroline ay sumulong sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang kanyang pag-unlad ay napakabilis na siya ay nasa premium na yugto ng Immortal Saint Realm. Ka-level din niya sina Ivy at Sue. Dahil ang dalawa ay ipinanganak upang magkaroon ng Crystal Buddha Body. Tinamantala nila ito at gumawa ng malaking pag-unlad sa pagmaster ng pamamaraan ng paglilinang ng Budista. Sa pagkilala sa kasalukuyang cultivation base ng tatlong babae, lubos na nasiyahan si Dustin sa kanilang mga nagawa. Ang tatlo sa kanila ay nagpakita ng pinakamabilis na pag-unlad. Kahit na sa mga kabataang henerasyon ng buong Sansinukob, hindi sila mapapantayin sa mga tuntunin ng base ng paglilinang. Nakita ni Dustin na sila ay gumawa ng napakabilis na pag-unlad dahil sila ay nagtataglay ng isang matibay na pundasyon. 2 araw na kasama ni Dustin ang tatlong babae at siniguro niyang mas ulit nila ang mga sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, sila ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Pagkatapos ay sumama sina Evan, Herbert, at ang iba pa nilang kaibigan para tumambay kasama si Dustin. Tinamantala nila ang pagkakataon dahil alam nilang laging abala si Dustin. At kakaunti lang ang pagkakataong makasama siya nitong huli. Ito rin ay isang maliit na paraan upang ipagdiwang dahil nakita ni Dustin na ang kanyang mga kaibigan at kasama ay nakamit ng malaking pag-unlad sa bawat isa sa kanilang sariling paglilinang. Kusa ring bumisita si Dustin kay Murray. Doon, nabanggit niya na naabot na ni Murray ang paunang yugto ng Immortal Transforming Realm. Upang mahusay na matulungan si Murray sa paglinang, nakolekta ni Kevin ang hindi mabilang na mga kayamanan mula sa langit at lupa. Ang mga ito ay nakatulong ng malaki kay Murray at siya naman ay nagbigay sa kanya ng mabilis na pagsulong sa kanyang pag-unlad. Humigit kumulang 4 hanggang 5 araw si Dustin sa punong tanggapan bago umalis. Dustin,
Ang kapangyarihan ng pananampalataya na nakolekta ng Daoist Robe ay napakaganda. Dapat mong makita ito ng iyong sariling mga mata. Matapos matanggap ang telepatikong mensahe mula kay Kevin, lumipat si Dustin sa isang walang laman sa Immortal End World. Sa loob ng kawalan, nakita niya ang Daoist Temple kung saan nakatago ang robe. Sa loob ng templo, napansin din niya ang isang Daoist na sombrero at isang fly whisk. Sa kanyang espiritual na kahulugan, malinaw na nakikita ni Dustin ang maraming puting kapangyarihan ng pananampalataya na nagtitipon mula sa lahat ng direksyon at pumasok sa damit. Ang buong templo ay nag-umapa sa kapangyarihan ng pananampalataya, tulad ng isang alon mula sa dumadagandong na karagatan. Kung isusuot ko ang robe na ito, sa tingin ko magiging napakadali para sa akin na sugpuin ang mga ordinaryong Panginoon gamit ang lakas ng mga ninuno ng sekta. Kumpiyansa na sabi ni Kevin. Bigla siyang sumulpat at tumabi kay Dustin. Tama na yan. Mariing sumang-ayon si Dustin. Pakinggan ang aking utos. Hilingin sa lahat ng rehiyon ng Immortal End Alliance na magtayo ng higit pang mga templo para pagsilbihan ang damit na ito. Dapat nating kolektahin ang kapangyarihan ng pananampalataya hanggat maaari. Ang robe na ito ay magsisilbing nakamamatay na sandata ng Immortal End World sa hinaharap. Mariing sabi ni Dustin. Tulad ng utos mo. Sagot ni Kevin. Matapos talakayin ni Dustin ang lahat ng mga pangyayari sa Immortal End World kasama si Kevin, ang huli ay hindi nag-aksaya ng oras at umalis kaagad. Si Kevin ay isang abala at mahalagang tao na namamahala sa pangangasiwa sa mga usapin ng buong Immortal End Alliance. Sword Palace, Yaksha Palace, maghintay ka lang. Oras na para matikman mo ang matamis kong paghihiganti. Proclaimed ni Dustin with a sneer on his face. Ang kanyang nakamamatay na tingin ay nakatuon sa malayong mabituing kalangitan ng Immortal End World. Ipinatawag ni Dustin ang 8 Stone Saints, Evil Shadow King, Daemon at iba pang mga masters na nasa level ng sect ancestor mula sa Immortal End Alliance hanggang sa kinaroroonan niya. Hindi nagtagal. Nailigtas ni Dustin ang maraming mundo mula sa mga bangkay na sundalo kasama ang hukbo ng Immortal End Alliance. Sa makatuwid, maraming nangungunang mga master na umabot sa antas na katumbas ng ninuno ng sekta ang nangako ng katapatan kay Dustin at sumali sa Immortal End Alliance sa ngalan ng kanilang mundo. Mayroong higit sa 20 miyembro sa Immortal End Alliance na nasa kalibre ng ninuno ng sekta. Sa napakaraming top-notch masters, sumikat ang Immortal End Alliance at naging isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang kalyadong organisasyon sa universo. Sa pagkakataong ito, sama-sama nating ayusin ang lahat para makapaghiganti tayo sa mas sistematikong paraan. Ang una nating target ay ang Sword Palace, Dustin stated habang nakatingin sa mga top masters na lahat ay nagkukumpulan sa harap niya. Si Leader Dustin, ang pinuno ng Sword Palace ang Sumire sa ating mundo. Hindi pa tayo gumagaling at umusad sa kanyang ginawa. Ang gusto lang natin ay maghiganti sa kanya. Nang matapos na ay latag ni Dustin ang kanyang mga plano, agad na tumayo ang 4 na matanda. Isa-isang namumula ang kanilang mga mata dahil sa pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa galit. Naikuyom nila ang kanilang mga kamao, at nagbuga ng makapal na apoy ng puot habang sinusubukan nilang maghari sa kanilang mga emosyon na nagbabantang mawala sa kontrol. 2 quarters. Ang 4 na matatanda ay ang pinakamataas na Grandmaster ng Central World. Dati ay mayroong 5 Supreme Grandmaster sa Central World. Gayunpaman, isa sa kanila ang namatay sa kamay ng pinuno ng Sword Palace. Kaya 4 na lang ang natitira. Nang maglaon, dahil hindi mahanap ng pinuno ng Sword Palace si Dustin, inilabas niya ang kanyang galit sa Central World. Siya ay brutal na kinatay ang daan-daang milyong nilalang ng walang awa na para bang sila ay walang pagtatanggol na mga baka na dinala sa bahay katayan. Ang 4 na Supreme Grandmasters ay nagbigay ng maraming pondo, lakas at oras sa Central World. At pagkatapos ng mahabang taon ng walang katapusang pagsisikap, sa wakas ay ginawa nila itong isang malakas na iginagalang na mundo na karapat-dapat sa pangalan nito sa mga kasamahan nito. Hindi nila inaasahan na ang kanilang buhay ng pagsusumikap, dugo at pawis ay masisira sa napakaikling panahon ng pinuno ng Sword Palace.
Kaya't hindi nakakagulat na nagtanim sila ng ganoong hilaw at malalim na pagkamuhi para sa pinuno ng Sword Palace. Makatiyak ka, na ang iyong matinding puot ay ipaghihiganti. Ang Central World ay miyembro na ngayon ng Immortal End Alliance. At pinangangalagaan naming mabuti ang bawat miyembro namin. Gusto kong malaman ng buong universo ang mga kahihinatnan ng pagpukaw sa sinumang miyembro ng Immortal End Alliance. Kailangan nilang matutunan na kung guguluhin mo ang isa, guguluhin mo ang lahat. Babangon ang Immortal End Alliance at walang maglalakas loob na bastyusan tayo. Sabi ni Dustin sa matigas na tono. Nakasalukuyang lakas ni Dustin at iba't ibang mahahalagang kayamanan na nakuha niya sa paglipas ng panahon. Kumpiyansa siya na magagawa niya ang Immortal End Alliance na isang malakas na puwersa sa loob ng universo. Tama iyan. Natuwa ang lahat ng master sa pahayag ni Dustin. Ipunan ang lahat ng mga elite sa iyong mundo sa lalong madaling panahon at hayaan silang makilala ako dito. Pagkatapos ay makakaalis na tayong lahat. Sabi ni Dustin. Ang mga master na lahat ay nasa antas ng ninuno ng sekta ay lumipad palayo upang tipunin ang kanilang pinakamahusay na mga nasasakupan. Makalipas ang kalahating araw. Isang malaki at makapangyarihang hukbo na binubuo ng malalakas na sundalo ang nagtipon-tipon at nagmarcha patungo sa punong tanggapan ng Sword Palace. Ang mga pinuno ng Immortal End Alliance ay hindi itinago ang kanilang mga plano. Kaya hindi nagtagal ang sumasabog na balita ay kumalat na parang apoy sa buong universo. Ang balita na ang Immortal End Alliance ay nagpadala ng mga tropa upang salakayin ang Sword Palace ay tinatalakay sa mga labi ng lahat. Ang balita ay nagdulot ng sensasyon sa buong sansinukob. Ang balita ay nagtapon sa universo sa isang magulong pag-ikot dahil sa kasalukuyan ang universo ay nakikitungo pa rin sa isa pang digmaan. Ang Universal Allied Army at ang mga tropa mula sa Underworld ay nasa digmaan pa rin. Paminsan-minsan, ang mga sundalong bangkay ay maglulunsad ng mga sorpresang pag-atake sa ilang mga mundo na itinuturing nilang mahina at sisirain ang lahat kasama ang lahat ng mga nilalang na naninirahan sa mga mundong iyon. Ngayon ay nagdeklara na rin ang Immortal End Alliance na sasalakayin nila ang Sword Palace. Tingnan natin. Nagtataka ako. Alin sa tingin mo ang magiging pinakamakapangyarihan? Ito ba ang sumisikat na Immortal End Alliance o ang Sword Palace? Walang duda na mas malakas ang Sword Palace. Ito ay may mahabang kasaysayan. At huwag kalimutan ang hindi mabilang na malalakas na magsasaka na mayroon sila. Narinig ko na ang kasalukuyang pinuno nito ay bahagyang mahina kaysa sa pinuno ng Palasyo ng Langit. Ang Immortal End Alliance na iyon ay itinatag hindi pa matagal na ang nakalipas. Nagdududa ako kung may oras pa silang mag-practice ng magkasama. Mga bata pa lang sila noong isang araw at halos hindi pa nagsimulang maglakad at ngayon sa tingin mo ay sapat na silang malakas para hamanin ang Sword Palace. Nililigawan nila si kamatayan. Lahat ng mga nilalang sa universo ay nagsasalita tungkol sa kaganapan. At karamihan sa kanila ay hindi naisip na ang Immortal End Alliance ay makakalagpas sa mga tarangkahan ng Sword Palace. Mahirap sabihin. Nakarinig ako ng isang kawili-wiling chismis kahit na hindi ako sigurado sa pagiging tunay nito. Tinasabing dalawang higanti na may mabigat na kapangyarihan ang lumitaw sa Immortal End World at nasugatan ang mga nangungunang master kabilang ang pinuno ng Heavenly Palace at ang pinuno ng Yaksha Palace. Kung totoo ang chismis, tapalagay ko ay hindi ganoon kadaling matatalo ang Immortal End Alliance sa Sword Palace gaya ng inaakala. Kung isasaalang-alang ang kanilang mga kalaban ay hamina din ng husto. Ang isa pang nilalang ay naglagay ng ibang opinyon. Kabuuan. Ang paparating na labanan sa pagitan ng dalawang higanteng puwersa ang Immortal End Alliance at ang Sword Palace ay nakakuha ng atensyon ng karamihan sa mga nilalang sa universo. Nakarating na rin ang balita sa punong tanggapan ng Sword Palace at hindi sila natuwa. Dustin, you little bastard. Anong gagawin ko sa mayabang mong twerp? Umulog ang pinuno ng Sword Palace. Naglabas siya ng nakakasilaw na liwanag ng espada. Habang ang dalawang sinag ng liwanag ay bumaril mula sa kanyang mga mata at pinutol ang espasyo. Sa sobrang galit niya, hindi siya nadadala. Pinilit niyang kumalma habang iniisip kung paano hahawakan ang kapangyarihan ni Dustin at lahat ng kanyang nakatagong kayamanan at kakayahan na nakakunot ang noo.
Alam niyang hindi na si Dustin ang mahinang inaakala niya noon pa man. Sir, gagawa tayo ng paraan para malampasan ito. Aminado akong mahirap kalaban si Dustin. Pero ang sekta natin ay may mahabang kasaysayan ng katatagan at lakas at hindi natin hahayaang mabuli tayo ng ibang tao. If the worst comes to the worst, magagamit natin ang hidden treasure ng sekta natin para tapusin ang Dustin na iyon. Kapag natalo natin sila, bubunutin natin ang buong Immortal End Alliance. Isang maikli at payat na matanda sa tabi ng pinuno ang nagsabi sa isang determinadong tono. Bagamat hindi siya mukhang malakas, anumang oras na magsalita siya, maglalabas siya ng isang mabigat na layunin ng espada. May point ka, magagamit natin ang secret weapon natin kung kinakailangan. Oras na para makita ng ibang tao ang tunay nating lakas. Sabi ng pinuno ng Sword Palace. Nagniningning ang kanyang mga mata. Magpadala ng mensahe sa headquarters ng Universal Allied Army. Hilingin sa pinuno ng Heavenly Palace na ipadala ang mga tropa dito para tulungan tayong labanan si Dustin. Utos ng pinuno ng Sword Palace sa kanyang mga tauhan. Balak niyang makipagkamay sa mas maraming master para harapin si Dustin. Opo, Ginoo. Tagot ng isang master ng Sword Palace. Agad siyang nagpadala ng isang agarang mensahe sa punong tanggapan ng Universal Allied Army. Kayong mga bastard ng Sword Palace, lumabas kayo at harapin ang inyong kapalaran. Ngayon ay mapapahamak kayo. Biglang, isang umuungol na umabot sa Sword World mula sa malayo. Ang Sword World ay kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Sword Palace. Karamihan sa mga cultivator sa Sword World ay mga dalubhasang eskrimador. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang dagandong sa buong mundo. Isang malaking hukbo ang lumitaw at nagtungo sa Sword World. Ito ay ang mga tropang kabilang sa Immortal End Alliance. Sa gitna ng malaking hukbo, isang cultivator na nasa premium stage ng Immortal Saint Realm ay may hawak na bandila sa kanyang mga kamay. Ang bandila ay sumasayaw sa hangin, na may mga salitang Immortal End Alliance. Kayong mga duwag ng Sword Palace, dalhin ninyo rito ang inyong mga tamad na buto at pumila. Isa-isa kayong lumabas habang dudurog ko ang lahat ng ulo ninyo. Tigaw ni Asa. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong mundo, na parang mga alon sa karagatan habang siya ay nagmamadali patungo sa Sword World. Ang 8 Stone Saints ay nasa unahan ng hukbo. Naghilamos sila sa kanilang mga kamay sa tuwa na mukhang nakakatakot na nasa sabik at handa na para sa isang matinding laban. Ang 8 sa kanila ay pawang magagaling na manlalaban. Ang pinakamamahal nila ay ang pagpunta sa labanan. Talagang hindi mahalaga ang dahilan. Tumahimik ka. How dare you foolish brats talk nonsense in our world? Nababaliw na kayong lahat. Tuturuan ka namin kung paano magpakita ng paggalang. Ang mga guhit ng Sword Light ay lumabas sa Sword World at pumila sa ere. Ang bawat Sword Light ay kumakatawan sa isang dalubhasang eskrimador. Pinandilatan nila ang 8 Stone Saints na may mamamatay tao na kalooban sa kanilang mga mukha. Na nasaktan sa kanilang mga walang galang na pananalita. Dustin, how dare you come to attack us? Hindi ka ba natatakot na mapatay? Mapanghamon na sabi ng isang medyo may edad na habang humahakbang pasulong. Naglabas siya ng nakakasilaw na liwanag ng espada at tinitigan mismo sa mga mata ni Dustin na sinusubukang takutin siya sa pagpapasakop. This time, nandito ako para kunin ang buhay mo. Ngumisi si Dustin at ibinalik ang tingin sa pinuno ng Sword Palace. Nagkatinginan ang dalawang top masters at pareho silang naglabas ng low power sa parehong oras. Bawat isa ay sinusubukang patulan muna ang isa. Maya-maya, nanginig ng husto ang buong espasyo kung saan sila nakaharap. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng batas ay nagbanggaan sa isa't isa, na lumikha ng napakaraming hindi mabata na pagkawasak. Mahigit 20 master sa antas ng ninuno ng sekta ang nakatayo sa magkabilang panig ng pinuno ng Sword Palace. Ang Sword World, bilang isang solong mundo, ay may higit sa 20 master sa antas ng mga ninuno ng sekta. Hindi katakataka na ang Sword Palace ay naging isa sa mga nangungunang puwersa sa universo na ito sa loob ng maraming taon. Anong grupo ng mga bata at ignorante na brats? How dare you think na pwede ka lang manggulo sa harap ng Sword Palace?
Talagang hindi nila alam kung sino ang mas makapangyarihan. At dapat igalang. Sabi ng isang matanda na may puting buhok at puting kilay. Habang lumalabas ang matandang lalaki mula sa karamihan para magsalita. Tinulyapan niya ang hukbo ng Immortal End Alliance sa isang mapanghamak na paraan. Swish! Nang matapos siyang magsalita, inabot niya ang kanyang damit at inilabas ang isang mahabang nakasisilaw na espada. Na kumikinang sa cyan light. Hinugot niya ang espada mula sa malayo at sumulong na gumawa ng chopping motion gamit ang kanyang mga kamay. Ang matandang ito ay isang elder ng Sword Palace. Siya ay nakatatanda sa pinuno ng Sword Palace. At hawak niya ang isang napakataas na posisyon sa Sword Palace. Sa kanyang mga mata, si Dustin at ang 8 Stone Saints ay mga batang mayabang na magsasaka na nakarating lamang sa antas ng ninuno ng sekta. Ngunit ngayon ay naglakas loob silang gumawa ng gulo sa Sword Palace. Ang kanilang antas ng kawalang galang ay hindi katanggap-tanggap. Sa sandaling ang espada ay nagsimulang umusad. Ito ay mukhang ordinaryo. Ngunit habang gumagalaw, bigla itong bumilis at gumalaw ng mas mabilis sa hangin. Sa huli, ito ay parang isang napakalaking makalangit na haligi na gumagalaw sa buong araw at buwan. At ito ay daan-daang libong milya ang haba. Mabilis itong pumutol sa direksyon ng bandila ng Immortal End Alliance. Obviously, gustong putulin muna ng Elder ng Sword Palace ang bandila ng kalaban para takutin niya ang hukbo bago magsimula ang laban. Ang cultivator sa hukbo, na may dalang bandila ng Immortal End Alliance, ay umungal. Lalo siyang nalulula sa malakas at nakakakilabot na nakakatakot na aura ng espada. Napabuntong hininga siya na para bang nalulunod siya sa hindi nakikitang lawa. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Ang kanyang tungkulin ay protektahan ang bandila. Mamatay man siya sa pagprotekta nito. Hindi siya makaka-atres. Napangisi si Dustin nang makita ang nangyayari. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang lahat ng nakita ng sinuman ay isang malabo na ulap. Bago niya laslas ang manipis na aura ng espada. Ang pinakawalan niya ay ang liwanag ng espada na naglalaman ng lakas ng 50,000 galaw ng espada. Ang aura ng espada ay napakabilis at napakalakas na walang makakakita nito ng malinaw. Bang! Ang malaking espada na gawa sa cyan light na hawak sa bandila ng Immortal End Alliance ay agad na nabasag sa maliliit na piraso. Ang maliliit na piraso ng espada ay lumipad sa hangin habang nagpapakawala ng kakilakilabot na enerhiya. Bush! Matapos basagin ng sword light ni Dustin ang cyan sword. Nagpatuloy ito sa paggalaw patungo sa Elder ng Sword Palace na umatake mula sa malayo. Anong ginagawa niya? Paano niya masisira ang espada ko at ngayon ay pinupuntiryan niya ako? Ang Elder mula sa Sword Palace ay natakot hanggang sa mamatay. Isang lubhang mapanganib na pakiramdam ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napaungol ang matanda sa desperasyon. Kasabay nito ay sinubukan niyang protektahan ang sarili. Isang makintab na baluti ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Pagkatapos ay ibinukin niya ang kanyang bibig at lumabas ang isang pulang kahon. 18 pulang puppet ang sumugod sa kahon. Bawat isa ay may hawak na mahabang espada. Ang 18 pulang puppet ay kasing lakas ng isang ordinaryong ninuno ng sekta at maaaring lumabas sa loob ng napakaikling panahon. Bang! 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 Agad na nilalas ng sword light ang 18 pulang puppet. Lahat sila ay tinamaan at sa loob ng ilang sandali ay sumabog sa kawalan na parang hindi sila nagpakita. Sa wakas, pinutol ng liwanag ng espada mula kay Dustin ang kanang braso ng matanda. At bumulwak ng napakabilis ang dugo mula sa sugat. Nakakamangha ang eksena at walang makapaniwala sa nakita nila. Natahimik ang buong sansinukob habang sinusubukang i-absorb ang kanilang nasaksihan. Sa isang galaw lang, nagawa ni Dustin na sirain ang cyan light sword na pag-aari ng Elder ng Sword Palace. Tinira rin niya ang 18 pulang puppet na ang lakas ay katumbas ng lakas ng isang ordinaryong ninuno ng sekta at pinutol ang kanang braso ng matanda. Ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Dustin sa isang galaw ay lubhang katakataka. Naramdaman ng lahat ng nilalang sa kalangitan na tumindig ang kanilang mga balahibo sa takot. Sa partikular, lahat ng mga ordinaryong ninuno ng sekta ay labis na natakot dahil iniisip nilang lahat na kahit anong pilit nila
Hinding-hindi nila kakayanin ang liwanag ng espada na napakalakas na hawak ni Dustin. Dustin, your brat. How could you? Nagulat ang elder ng Sword Palace. Hindi niya akalain na magiging makapangyarihan ang binata kaya isang galaw lang niya ito kayang pigilan. Oo, isa ka lang mahirap na magsasaka na may hamak na espada. How dare you refer to yourself as an elder? Bueno, tila ikaw ay isang salamin lamang ng eksakto kung ano ang Sword Palace. Ito rin ay lubos na pinalaki ang kahalagahan nito at labis na mali ang pagkatawan sa sarili nito. Bueno, ngayon, papatayin kita, at sisirain ang maling reputasyon na ginugol mo ng maraming taon upang bumuo. Bumuso si Dustin. Punong-puno ng disdain ang tono nito. Sandaling matapos siyang magsalita. Pinaandar ni Dustin ang omnipotent lightness at humakbang pasulong patungo sa direksyon ng elder ng Sword Palace. Agad na lumipad ang mga bituin sa paligid. At huminto ang espasyo at oras na nagbibigay ng pakiramdam na parang naging stagnant ang mga bagay. Ang mga bulaklak ng mga batas ng kalikasan ay nagsimulang umusbong at namumulaklak sa tabi ng mga paa ni Dustin ng sunod-sunod. Ang omnipotent lightness ay misteryosong kumikinang sa katawan ni Dustin na naging dahilan ng kanyang kahanga-hanga at hindi maipaliwanag na kakaiba. Ang oras at espasyo ay nasira at patuloy na nagbabago. Sa isang kisap mata, nakatayo si Dustin sa harap ng elder ng Sword Palace. Mabilis niyang hinugot ang mahabang tunay na walang kamatayang antas ng espada at ang lakas ng 50,000 atake ng espada ay muling nagsama-sama upang bumuo ng isang sinag ng liwanag ng espada. Pagkatapos ay nag-swipe siya pasulong na kasing bilis ng kidlat. Kasabay nito, ang espasyo ay puno ng isang malambing na daos na alindog. Habang ang mga lotuses ng mga batas ng kalikasan ay nagsimulang dahan-daang namumulaklak. Isang natural ngunit kakilakilabot na kapangyarihan ng batas ang bumalot sa elder ng Sword Palace. Na nagparamdam sa kanya na mahina at walang kapangyarihan laban sa masupal na presyon. Katutubo niyang nais na isuko ang anumang anyo ng paglaban at mamatay na lamang ng mapayapa. Ito ang kinahinatnan ng paggamit ni Dustin sa kapangyarihan ng batas para aisil ang espasyo sa paligid ng matanda. Dustin, how dare you? Ipahiya ang isang matanda ng ganyan. Nang makita ang lahat ng nangyari, ang pinuno ng Sword Palace at ang iba pang mga master ay nagulat at nagalit. Handang gumanti. Gayunpaman, masyadong mabilis ang mga galaw ni Dustin para may makahabol sa kanya. Hindi nagtagal ay tumama ang espada ni Dustin sa elder ng Sword Palace. Dahil sa malakas na enerhiya mula sa espada, ang katawan ng matanda ay agad na sumabog na parang pulbos ng baril at ang kanyang katawan ay nabasag sa makinis na paste. Ang elder ng Sword Palace ay pinatay sa lugar. Nagkaroon ng patay na katahimikan habang ang buong sansinukob ay nabigla. Lahat sila ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Dustin. Nagtataka at ngayon ay mas natatakot kaysa dati sa kanyang kapangyarihan. Kahit na ang elder ay hindi kasing lakas ng pinuno ng Sword Palace. Tiyak na mas malakas siya kaysa sa isang ordinaryong ninuno ng sekta. Ngayon ay nakapatay na si Dustin ng isa pang makapangyarihang master sa loob ng maikling segundo. How dare you? Nang makitang dead on the spot ang elder ng Sword Palace, maraming cultivator mula sa Sword Palace ang nagalit at nalungkot. Namumula ang kanilang mga mata dahil lahat sila ay may malaking paggalang sa elder. Ang elder na ito na pinatay ni Dustin kanina lang ay mas mataas sa pinuno ng Sword Palace. Siya ay nagsanay ng maraming mga master sa Sword Palace ng lahat ng uri ng mga kasanayan. At silang lahat ay kanyang mga disipulo. Dustin, pumunta ka sa impyerno. Pagbabayaran ka namin sa mga kawalang ingat mo. Ang lahat ng malalakas na magsasaka ng Sword Palace ay galit na sumugod kay Dustin. Tinusubukang patayin siyang lahat ng sabay-sabay. Umaasa sila sa kapangyarihan ng mga numero at ipinapalagay na matatalo nila siya. Kaya gusto mong higaitan siya at ilagay sa isang dahado. Walang paraan na ito ay mangyayari sa ilalim ng aming pagbabantay. Nang makita ang napakaraming malalakas na cultivator mula sa Sword Palace na sinusubukang salakayin si Dustin ng magkasama. Ang mga cultivator mula sa Immortal End Alliance ay hindi napigil ang sumugod kay Dustin habang umaatungal. Haha, nasa tamang panahon kayong lahat.
Tapagtingin sa galit na mga master ng Sword Palace. Naging mas relaxed si Dustin. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinaas ang mga ito sa hangin. Boom! Sa isang dagandong sa kalawakan. Isang 7 palapag na pagoda ang lumitaw sa ibabaw ng palad ni Dustin. Na nagbuhos ng maliwanag na liwanag sa buong kalawakan. Iyon ay ang weapon pagoda. Ganap na napino ni Dustin ang weapon pagoda at kayang kontrolin ito sa kalooban. Ang weapon pagoda ay lumutang ng mataas sa himpapawid. Napakaraming lihim na armas ang sumugod at lumipad patungo sa mga master ng Sword Palace na parang malakas na buhos ng ulan. Kaagad. Maraming hiyawan at pagngangalit ng ngipin sa sakit. Ang mga masters ng Sword Palace na sumugod sa unahan ay lahat ay pinutol ng mga bumabagsak na sekretong sandata. At marami sa kanila ang namatay o nasugatan. Sa katunayan, ang mga masters mula sa Sword Palace ay napakalakas at bihasang martial artist na nagsasanay ng espada. Ngunit ang weapon pagoda ay hindi maikukumpara sa isang ordinaryong sandata at napakalakas. Noong nakaraan, kahit sina Humpty at Dumpty ay nasaktan ng weapon pagoda. Pabayaan ang mga masters mula sa Sword Palace na tiyak na mas mahina kaysa Humpty at Dumpty. Malaking bilang ng malalakas na cultivator mula sa Sword Palace ang napatay sa loob ng maikling panahon at nagtamo ng matinding pinsala sa Sword Palace. Retreat! Retreat kayong lahat! Nagulat ang pinuno ng Sword Palace. Pinalak niyang salakayin din si Dustin ngunit ngayon ay galit na nanawagan sa kanyang mga tao na umatras. Sa sandaling makita niya ang makinang na weapon pagoda ni Dustin. Hindi niya napigil ang mapasigaw sa takot dahil batid niya ang kapangyarihan ng sandata na iyon. Aksyon! Bumuo ng Sword God Array. Ang pinuno ng Sword Palace ay lihim na nagpadala ng isang mensahe sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan sa lahat ng mga tao ng Sword Palace. Na nagpaplanong maglunsad ng isang lihim na pag-atake. Kaagad, nagsimulang kumilos ang lahat mula sa Sword Palace. Hinugot nila ang kanilang mga espada at nagsimulang lumipat sa kanilang mga posisyon. Sa katunayan, sa kalangitan sa labas ng Sword Palace, ang mga disipulo ng Sword Palace ay nag-ayos na ng hindi mabilang na mga flag ng mas maaga. Kapag na-activate na ang mga flag ng array, maaari silang bumuo ng isang malakas na array. Ang mga miyembro ng Sword Palace ay hindi nag-aksaya ng sandali at agad na nag-teleport sa kalangitan at pumwesto. Umalat sila sa isang malawak na kalahating bilog. Isang array. Napaisip si Dustin sa sarili. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nakakuha ng isang bagay na hindi karaniwan sa pag-uugali ng mga taong nasa itaas nila. Nakakunot ang noo. Pagkatapos ay pinalawak niya ang kanyang espiritual na pakiramdam para maghatid ng mensahe sa lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance. Lahat, magtipon kayo malapit sa akin. Agad namang sumunod ang kanyang hukbo. Ang mga sundalo ay nag-anggulo at inayos ang kanilang mga kinatatayuan habang sila ay papalapit sa kanilang commander. Hawak ni Dustin ang ganap na awtoridad sa Immortal End Alliance. Maging ang mga magsasaka, kabilang ang 8 banal na bato, ay tumugon sa kanyang mga utos. Samantala, sa itaas nila, ang mga mandirigman ng Sword Palace ay nakabunot ng kanilang mga espada. Bawat isa ay inaakala ang kanilang paninindigan sa pakikipaglaban. Isa-isang umindayog ang kanilang mga kamay sa isang tuloy-tuloy na kilos. Na tinatawag ang formula ng espada. Sa susunod na sandali, isang mabilis na alon ang damaloy sa hangin. Boom! Nabasag ang langit sa daan-daang libong nakasisilaw na piraso ng ningning ng espada. Habang ang hanay ng liwanag ng espada ay tumawid sa field. Kinubkob nito ang hukbo ng Immortal End Alliance. Mukhang nauna nang nagpatawag ang Sword Palace sa kanilang pag-atake. Bago lumitaw ang mga tropa ng Immortal End Alliance, naglagay sila ng hindi mabilang na hanay ng mga flag sa kalangitan. Kapag na-activate na ang mga ito, agad nalilito ang isang walang kapantay na hanay. Sa gitna ng malaking hanay na ito, ang ningning ng espada ay kumikinang na may napakalaking enerhiya. Ang mga anino ng mga kakaibang bagay ay nagsimulang mangyari ng paisa-isa. Na sumasalungat sa mismong kalikasan ng kanilang pag-iral. Ang malalaking bundok at bumubulusok na mga ilog ay nagkatotoo. Ang araw ay nagsimulang tumalbog pataas at pababa.
Nilamon ng napakagandang itim na dragon ang buong kalangitan. At umungal ang mga maalamat na hayop. Ang bawat isa sa mga hindi pangkaraniwang phenomena ay isang tanda ng kaguluhan sa loob ng array. Sa gitna nito, masisilayan ng isang anino na nakaupong naka-cross-legged. At nakataas pa rin ito sa mahigit 1,000,000 talampakan ang taas. Ang figure ay nagmula sa nakakabulag na liwanag, na nagbibigay sa mga manunood ng ilusyon na ito ay gawa sa walang katapusang matalim na ningning ng espada. Ang isang malaking espada ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang talam ay umaabot ng higit sa 1,000,000 talampakan ang haba. Ang kanyang aura ay patuloy na nagbubuga ng mga marahas na bagyo mula sa manipis na hangin. Good grief! Ito ba ang Sword God Array ng Sword Palace? Sa malayo, maraming nilalang ang nagtipon upang sumaksi sa pasabog na labanan. At lahat sila ay napigilan ang kanilang pagkamangha sa nangyayari. Ang kanilang mga pahayag at talakayan ay umalangaw-ngaw sa larangan ng digmaan. Tinasabi ng alamat na ang Sword God Array ang pinakamakapangyarihang sandata ng Sword Palace. Tinasabi nila na ito ay ipinasa sa mga henerasyon mula pa noong sinaunang panahon. Hindi ko inaasahan na gagamitin ng Sword Palace ang pamamaraan na ito para labanan ang Immortal End Alliance. Hahaha, Dustin. Ang kulit mo. Ang pinuno ng Sword Palace ay ngumisi ng may banta. Halatang saplade siya tungkol sa pag-activate ng Sword God Array. Naisip mo ba talaga na ikaw isang bata? Basang tuta ay may kailangan para hamanin ang Sword Palace. Ha! Ang ating Sword Palace ay nakatayo ng libo-libong taon. Maaari mo bang simulang isipin kung gaano kalakas ang aming array? Ngayon ay makikita mo ang iyong libingan dito sa langit. Oh, so confident ka ba dyan? Bumisi si Dustin. Marahil ay ikaw. At ang kabuuan ng iyong Sword Palace ang ililibing ngayon. Nang marinig ito, ang mga master ng Sword Palace ay sabay-sabay na sumigaw ng kanilang galit. Kalokohan! How dare you be so arrogant? Itigil mo na ang iyong mga maling akala. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Sword Palace ay nagbigay ng kanyang utos. Ang kanyang mukha ay malungkot sa bigat ng kanyang layunin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may layunin. Puksin ang lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance. Huwag iligtas ang sinuman. Kapag siya ay tapos na, ang mga kakaibang pagpapakita ay naganap muli. Ang itim na dragon ay umungal mula sa langit. Sumayaw ang araw pataas at pababa. At isang hangin na puno ng mga patay na aura ang umihip ng malakas. Lahat ng nasa harap ni Dustin ay biglang sumabog sa isang madilim na gulo. Daan-daang milyong mga wind blades ang tumatakbo sa himpapawid. Ang kanilang mga pag-iyak ay tulad ng mga mula sa kailaliman ng Netherworld. At sinira nila ang lahat. Alam ni Dustin na ito ang panimulang yugto ng pag-atake ng Sword God Array. Sa ngayon, ang mga tropa ng Immortal End Alliance ay nakulong sa saklaw ng paparating na pag-atake. Tinakpin ng Sword God Array ang kalangitan sa daan-daang libong milya. Ang sinumang ordinaryong ninuno ng sekta ay hindi makakatagal kahit isang segundo. At mapupunit ito ng hanay. Hindi nagtagal si Dustin. Ang kanyang paggalaw ay mabilis at kalkulado. Ang kanyang mga mangas ay lumawak. Na lumalawak na parang isang bag na napunit sa langit. Niwalis niya ang lahat ng mga sundalo ng Immortal End Alliance at dinala sila sa Slave Tower. Ang Sword God Array na ito ay napakalakas na puwersang haharapin. Kahit na ang mga master tulad ng 8 Stone Saints, ang Evil Shadow King at Daemon ay hindi makayanan. Gayunpaman, iba si Dustin. Walang takot, tumayo siya sa harap ng hanay. At itinoon ang kanyang isip. Mula sa kanyang katawan, dahan-dahang lumabas ang mahiwagang magnetic mountain. Kumikinang ang anyo nito. Kumikinang sa kanyang balat ang mga pilak na misteryosong magnetic light, na sumasalamin sa liwanag nito sa kalangitan. Ang kanyang katawan ay naging nakasisilaw na parang pilak na araw. Ang mga bilog ng misteryosong magnetic energy, na nakikita kahit sa mata, ay lumabas mula sa gitna ng kanyang katawan. Saan man nahawakan ang mahiwagang magnetic energy. Tumigas ang espasyo, nang magsimulang humampas ang mga wind blades patungo kay Dustin. Agad itong naglaho. Ang pamamaraan ng Sword God Array ay hindi makakasakit kay Dustin. Ang mahiwagang magnetic light at ang mahiwagang magnetic field ay napakalakas,
Maaari nilang i-seal ang nakapalibot na espasyo at harangan ang array mula sa kahit na hawakan siya. Haha, so itong basurang array ang trump card ng Sword Palace mo. Tinuya ni Dustin ang kanyang mga kaaway. I have to say, parang hindi masyado. Not very good at all. Ang turn ko naman. Ngayon, tisirain ko ang iyong hanggal na Sword God Array. Tingnan natin kung ang iyong libo-libong taon ng pag-iral ay makakayanan ng isang suntok. Kabastusan. Ang ulo ng Sword Palace ay namumula. Sa likuran niya, ang iba sa maraming magsasaka ay nagngangalit din. Sumisigaw ng mga sumpa at paglalay. Maghanda para sa pinakamalakas na pag-atake ng array. Umulog ang pinuno nila. Isakripisyo ang kakanyahan ng dugo upang maisaaktibo ang nakamamatay na pag-atake ng Sword God. Sumunod sa utos, ang bawat miyembro ng Sword Palace ay tinapik ang kanilang mga ulo. Ang isang tuloy-tuloy na daloy ng orihinal na kakanyahan ng dugo ay bumulwak na parang fountain at nagtipon sa gitna ng hanay kung saan nakaharap ang matangkad na figure. Ang ganitong uri ng lihim na pamamaraan ng paghahain ng dugo. Sa katunayan, ay karaniwan sa sansinukob na ito. Ang kakanyahan ng dugo ng maraming tao ay maaaring magbigay ng buong paglalaro sa isang dakilang kapangyarihan kapag pinagsama-sama. Boom! Ang higanti. Nakakatakot na figure ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan itong bumangon. Ang katawan nito ay nag-iisa na nakatayong mahigit 1,000,000 talampakan ang taas. Ang lahat ng isang biglaang. Marahas na unos ng sword aura ay sumabog sa katawan nito, na nagmumula sa lahat ng direksyon. Air. Isang mahina at nakakatakot na ungol ang umalangaw-ngaw mula sa lalamunan ng figure. Hinawakan nito ang 1,000,000 talampakang haba na espada. Itinaas ang sandata bago direktang itinutok kay Dustin. Naramdaman ni Dustin ang matinding sakit na dumampi sa kanyang balat. Isang napakalaking ningning ng espada ang pumutol sa kanya. Boom! Gamit ang higanteng espada, ang napakalaking anino ay nagbigay ng suntok sa kawalan patungo kay Dustin. Ang espasyo, kung saan tumagos ang lakas ng suntok, ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga alon ng enerhiya ay kumakalat sa buong paligid at humampa sa kalangitan. Umalis. Ang mga nanunood na nilalang ay nag-agawan sa kanilang sarili. Natakot. Umuwi ka dali. Mabilis silang tumakas sa abot ng kanilang makakaya. Nanginginig ang buong sansinukob. Huminga ng malakas na dagandong. Lumilitaw ang mga bitek sa buong kalawakan. Ang kanilang mga spider web lines ay mabilis na gumagapang sa buong ibabaw ng lupa at sa kalangitan. Sa bilis na ito, ang universo ay nasa panganib na tuluyang masira. Ang malaking espada ay pumutok na may walang katapusang at nagliliyab na ningning ng espada. Nagniningning ng mas maliwanag at mas maliwanag, na nagliliwanag sa kalangitan sa milyon-milyong milya. Nakakatakot ito. Nako, sobrang nakakatakot. Nagtinginan ang mga manunood. Ang kanilang mga mukha ay sumasalamin sa isa't isa na may nakamamatay na pamumutla. Laban sa ganoong kakila-kilabot na pag-atake. Maging ang mga master ng sect ancestor level ay ganap na papatayin sa 1 segundo. Gaano man sila karami. Holy cripes! Ang Sword God Array ay masyadong kakila-kilabot. Muli, napuno ng hangin ang mga talakayan ng mga nanunood. Ang kanilang mga salita ay umabot sa isa't isa habang sila ay sumisigaw at nagpapanik. Ang Sword God Array na ito ay tiyak na hindi kayang labanan ng isang mandirigma ng tao. Si Dustin at ang hukbo ng Immortal End Alliance ay mapapawi lahat. Walang sino man sa sansinukob na ito ang may kapangyarihang kalabanan ang Sword God Array. Lalo pat makaligtas dito. Hinding-hindi tayo dapat gumawa ng kaaway sa mga mula sa Sword Palace. Ang Sword Palace ay nakatayo sa universo sa loob ng libo-libong taon. At ngayon ay ipinakita nito ang pinakamalakas nitong lakas. Ang trump card nito ay talagang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Dustin, pinagsisisihan mo ngayon ang pagpili mong maging kalaban ng ating Sword Palace. Haha, takasamaang palad para sa iyo. Walang gamot para sa panghihinayang. Ngayon ipapadala kita sa impyerno. Natuwa ang pinuno ng Sword Palace. Tinitigan si Dustin gamit ang uhaw sa dugo niyang mga mata. Hindi niya napigilan ang kaaya-ayang sensasyon na nararamdaman.
Tapag-aakalang gugulo na ang ulo ni Dustin ngayon. Ang huling bagay na nasa isip niya ay kaya ni Dustin ang suntok ng Diyos ng espada. Agad, ang malaking espada, na mahigit 1,000,000 talampakan ang haba, ay nakatutok kay Dustin. Tapaglulunsad nito pasulong. Pinutol nito ang buong mabituing kalangitan sa dalawa. Ang kilusan ay kapansin-pansin na nagbigay ito ng impresyon sa mga tao na buksan ang mga pintuan ng impyerno. Hindi nag-abalang magsalita si Dustin. Seryoso ang kanyang mga mata nang sumipot ang mga ito sa mga biyak. Iniunat niya ang kanyang kamay at ang weapon pagoda ay bumaril sa langit ng mas mabilis kaysa sa kidlat. Kasing bilis, nabaril nito ang libo-libong lihim na sandata sa perpektong pagkakasabay, na nagpuntirya sa malaking espada na parang buhos ng ulan. Gayunpaman, sa sorpresa ni Dustin, ang malaking espada ay umuuga at nagpadala ng napakalaking alon ng enerhiya, na pinilit na bumalik sa pagoda. Ang mga lihim na sandata ay nagkapira-piraso ng sunod-sunod. Paano ang mysterious magnetic mountain? Baka gagana yan, sabi ni Dustin sa isip niya. Bumantong hininga si Dustin at ang mysterious magnetic mountain ay lumipad palabas sa kanyang katawan, na natatakpan ng nakakasilaw na misteryosong magnetic light na sobrang nagliliyab. Ang mga bilog ng mahiwagang magnetic field ay lumundag at mabilis na kumalat. Sa loob ng 1 segundo, nabuo ang mga silver rune at nagsimulang i-seal ang espasyo sa buong paligid. Habang nasa kamay ang mahiwagang magnetic mountain, sumugod si Dustin sa langit. Ang kanyang itim na buhok ay lumipad ng ligaw sa ilalim ng epekto ng liwanag ng espada sa buong kalangitan. Sa wakas, ang mahiwagang magnetic mountain sa kamay ni Dustin at ang malaking espada na may haba na higit sa 1,000,000 talampakan ay bumangga sa hindi maipaliwanag na tindi. Sa ibabaw mismo ng lahat ng mga tao na nasa labas upang saksihan ang labanan. Ito ay leeg at leeg, na walang magkabilang panig na may mas mahusay sa isa. Para sa isang sandali, ang oras at espasyo ay tila nagyelo. Walang iba kundi patay na katahimikan sa itaas ng langit at sa buong daan. Sa kaibuturan ng lupa, walang tulog ang kinunan ng lahat ng manunood sa eksenang ito. Ano? Hindi. Lahat ng tao mula sa Sword Palace kasama na ang kanilang pinuno ay pinanood ang buong pangyayari sa kanilang harapan nang hindi makapaniwala sa kanilang mga mata at ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Imposible yan. Paano niya napipigilan ang isang suntok mula sa God of Sword? Bumantong hininga ang pinuno. Puno ng hinanakit ang boses niya. Ayaw tanggapin ang nangyari. Pero nangyari ito maniwala man siya o hindi. Hindi nakakagulat na sinabi ng ninuno ng Star Island sa kanyang huling mga salita, na kahit ang mga dakilang master ng Immortal World ay handang mamatay para makuha ang mahiwagang magnetic mountain na ito. 3/4. Tunay na napakalakas nito, na higit sa imahinasyon ng sinuman. Bulalas ni Dustin. Nagulat din siya. Mukhang hindi sapat ang sekta mo para patayin ako. Wala dito ang kapalaran kong mamatay. Wala sa piling mo ang nakatakdang pumatay sa akin. Malamig ang boses ni Dustin at malamig ang ngiti sa mukha. Paghahain ng dugo. Susubukan naming muli. Naghihisteryosong sigaw ng pinuno. Hindi niya pwedeng hayaan na lang ito ng ganoon. Biglang-bigla, isang sariwang bagong wave ng energy essence ang nakuha mula sa lahat ng miyembro ng Sword Palace at pagkatapos ay lumipad papunta sa napakalaki, nakakakilabot na figure sa gitna ng hanay. Napakabilis ng lahat ng nangyari. Boom! 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 Ang dambuhalang figure ay muling itinaas ang malaking espada at hinampas si Dustin, na para bang galit na galit dahil nagising sa mahabang pagtulog nito. Paulit-ulit, ang higanteng espada ay naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan na may napakalaking momentum. Pinutol nito ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa kanyang daan habang sumusugod ito kay Dustin. Samantala, ang mahiwagang magnetic mountain ay nagninangas na may maliwanag na pilak na liwanag tulad ng isang nakasisilaw na pilak na araw. Nilabanan nito ang bawat pag-atake ng espada. Matatag na sumusulong ng walang pag-atras. Ang mabituing kalangitan sa loob ng 1,000,000 milya ay ganap na nawasak. Nag-iwan lamang ng isang madilim at walang laman na walang laman. Palibhas ay bihasa sa paggamit ng kanyang spatial power.
Si Dustin ay ganap na hindi naapektuhan. Nakatayo sa walang laman na ito. Ligtas at walang gaanong gasgas. Pinoprotektahan ng kapangyarihan ng hanay. Ang lahat ng mga tao mula sa Sword Palace ay hindi rin nasaktan. Tungkol naman sa mga nilalang na nanunood ng labanan. Matagal na silang nakatakas sa isang lugar na malayo. Yan lang ba ang nakuha mo? Ngayon ko na ang pag-atake. Panoorin mo ta. Umalangaw-ngaw sa hanay ang mahinahong boses ni Dustin. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang galugarin ang hanay. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niya na ang hanay ay puno ng walang katapusang matalim na ningning ng espada. Tulad sa lahat ng dako, ang matalim na ningning ng espada ang nagtago sa mga tao mula sa Sword Palace. Na naging imposible para kay Dustin na maramdaman sila. Siya ay huminto, walang paraan para lumaban siya. Tinaas niya ang kanyang kilay. Hindi ito maganda, ngunit biglang. Isang ideya ang tumama sa kanya na parang pilak na punyal. Nag-concentrate siya at lumitaw ang Eye of the Ghost Dam Ancestor sa pagitan ng kanyang mga mata. Handa para idirekta ito ni Dustin. Ang Eye of the Ghost Dam Ancestor na ito ay may kakayahang makakita sa lahat ng disguises. Ang buhol-buhol na problema ay maayos na nalutas. Katulong ng Eye of the Ghost Dam Ancestor. Nakita ni Dustin ang lahat ng mga bagay sa hanay ng malinaw. Na para bang tinitingnan niya ang mga ito gamit ang sarili niyang mga mata. Ito ay naka-out na ang bawat isa sa kanila ay nakatayo sa likod ng isang array flag. Ang mga array flag na iyon ay nakaunat at nakatago ang kanilang mga figure. Sa ganitong paraan, ang isang kaaway na nakulong sa hanay ay hindi makikita ang mga ito, lalo na ang pag-atake sa kanila. May kumpiyansa ng ngiti. Ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig at isang gintong liwanag ng espada ang bumaril at lumipad patungo sa mga tao mula sa Sword Palace na malapit. Ang ningning ng gininto ang espada na ito ay sa katunayan ay ang gininto ang espadang hindi natalim. Na kinuha ni Dustin mula sa pinuno ng Sword Palace noon. Parg! Sa mga sumunod na sandali ang hanay ay napuno ng mga hiyawan at hiyawan. Ang gininto ang tibak na hindi natalas, na may kahanga-hangang enerhiya, ay lumipad sa napakabilis na bilis. Saan man ito magpunta, ang mga tao mula sa Sword Palace ay walang awang pinatay. Kasabay nito, ang Weapon Pagoda ay naglabas ng sunod-sunod na nakakatakot na lihim na sandata sa direktiba ni Dustin. Maraming lihim na sandata ang nakatutok sa mga kaaway sa hanay na parang bagyo. Walang pagkakataong makatakas ang sinuman sa kanila. Isang bloodbath ay nalalapit. Sa proteksyon ng Mysterious Magnetic Mountain. Hindi na natakot si Dustin sa pag-atake ng Sword God Array. Gumalaw siya sa isang kakilakilabot na bilis sa tulong ng Omnipotent Lightness. Na tinatanggal ang lahat ng pagtutol. Sa isang mabilis na galaw. Ang malaking bilang ng mga tao mula sa Sword Palace ay hindi man lang alam kung ano ang tumama sa kanila. Ang oras ay tila tumigil habang ang bawat tao ay natigilan sa pagkabigla. Pagkatapos ay nagkaroon ng patay na katahimikan. Isa-isang bumagsak ang mga katawan sa lupa para sa bawat isa sa kanila ay hiniwa sa kalahati. Sa pagsaksi nito, walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na labanan siya o sinubukan pa. Ngayon, kahit na ang mga ninuno ng sekta ay hindi makakaligtas sa isang sagupaan kay Dustin. Tapat na para kay Dustin na durugan sila gamit ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban. Kasama ang gininto ang hindi matalas na espada at ang Weapon Pagoda. Maghanda ka sa pagharap sa iyong kamatayan. Ipapadala kita sa impyerno. Sumugod si Dustin patungo sa direksyon ng pinuno ng Sword Palace sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. Wasakin ang pinuno at hanggang ay babagsak. Iyon mismo ang gagawin ni Dustin. Bukod dito, ang alitan sa pagitan ni Dustin at ng Sword Palace ay sanhi ng sama ng loob sa pagitan niya at ng pinuno. Dustin, you brat, you just wrote your own death sentence. Ngayon papatayin kita. Ang pinuno, na ang mga mata ay puno ng galit matapos makita ang kanyang mga tagasunod na isa-isang natamba, ay nakipagkita kay Dustin ng desperado. Bang! 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 Ang dalawa ay naglaban ng ngipin at kuko. Ibinigay ang lahat ng kanilang nakuha. Ang Weapon Pagoda, ang Golden Unsharpened Sword,
ang Sword Light, ang Omnipotent Lightness, ang Low Power of Sophistic Order, at iba't ibang lihim na kasanayan na nilinang ni Dustin noon, ay ginawang nakakatakot ang kanyang mga kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang pinuno ng Sword Palace ay may hawak na isang uri ng kakaibang sinaunang espada sa kanyang kamay at patuloy na gumaganap ng lahat ng uri ng makapangyarihang mga lihim na pamamaraan ng swordsmanship. Ang kanyang katawan ay sumabog na may espadang ningning na parang buhawi. Ang kanyang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga din. Nalaman ni Dustin na ang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ng pinunong ito ay mas malakas kaysa sa pinuno ng Yaksha Palace. Malaki ang posibilidad na ang pinunong ito sa kanyang harapan ay sinundan na ang pinuno ng Palasyo ng Langit. Ilang saglit pa, ang gininto ang espada na dinungura ni Dustin ang pumutol sa kaliwang braso ng pinuno. Kaagad, nagsimulang bumulwak ang dugo habang ang pinutol na dulo ay natanggal mula sa katawan ng pinuno. Slash! Pagkatapos ay tinadtad ng mahabang espada ng tunay na walang kamatayang antas na hawak ni Dustin ang kanang braso ng pinuno at sa napakabilis na paggalaw. Ang braso ay hiniwa sa gitna ng hangin sa maraming piraso. Mamatay ka, anak ng asungot. Mamatay ka. Dustin strode forward na may omnipotent lightness. Sa loob ng panahong iyon, ang mga banal na bulaklak ng lotus ay namumulaklak at nalante ng mabilis. Time had gone berserk. Intimidated by Dustin's presence, mula sa kakaibang posisyon, inatake ni Dustin ng suntok ang pinuno ng Sword Palace. Bam! Tumabog ang katawan ng pinuno sa ulap ng durog na laman at dugo, na nagkalat sa lahat ng direksyon. Bush! Ang sinaunang espada, na dating nasa kamay ng pinuno, ay nagpakawala ng malutong na ungol. At biglang nagbuga ng ningning ng espada at bumaril patungo sa malayong mabituing kalangitan. Dustin, ang dami mong pinatay na alagad ng sekta natin. Napakasama mo kaya nararapat kang mamatay. Ang pinuno ng Sword Palace ay umungal sa dalamhati at galit mula sa lumilipad na espada. Ang kanyang kaluluwa ay mabilis na nagtago sa loob ng sinaunang espada matapos ang kanyang katawan ay basagin ni Dustin. I can't believe it. Tinira na ni Dustin ang katawan ng leader nila. How can it be possible? Hindi rin ako makapaniwala, pero ngayon lang natin nakitang nangyari yon sa harapan natin. Hindi maproseso ng lahat ng nakasaksi sa nangyari. Nakatitig sila sa tumatakas na espada na nakatulala ang mga mukha. Hindi pa rin makapaniwala. Natahimik ang buong mundo. Hindi nagtagal ay bumagsak ang Sword God Array at nawala kasama ang kanilang pinuno.